Tawagin niyo ako sa pangalang Ray at ibabahagi ko lang din po sa inyo itong kwento ng kaibigan ko sa akin. Tungkol ito sa naging karanasan ng kanyang tiyuhin noong panahong nangangaso pa ito sa mga kagubatan na sakop ng kanilang baryo. Hindi nga lang niya nasabi sa akin kung anong taon nga ba ito nangyari. Pangangaso noon yung ginagawa ng kanyang tiyuhin. Ayon dito, marami-rami na rin yung nahuhuling hayop ng kanyang tiyuhin. Lalo pa at wala nga siyang kompetisyon noon. Magaling kasi itong gumamit ng pana at maglagay ng mga patibong sa mga bahaging alam nitong mas pupuntahan ng mga ligaw na hayop sa loob ng gubat. Sa buong buhay niyang ginagawa yon, wala pa siyang nakaengkwentrong kakaibang karanasan tuwing mag-isa lang ito sa loob ng gubat. Dahil hindi rin naniniwala yung kanyang tito sa mga elemento at aswang. Gayong para sa kanya ay katang-isip lamang yung mga yon. Hanggang sa dumating nga noon yung pagkakataon na hindi inaasahan ng kanyang tito. Hindi rin nito akalain na dahil sa pagpasya niyang tumungo sa kagubatang nasa kabilang baryo nila, ay magkakaroon siya ng kakaibang karanasan doon. Isang hapon nga raw noon, nagpaalam yung kanyang tiyuhin na tutungo raw ito sa kabilang baryo upang pumunta sa gubat upang mangaso. Naisa nang sumama ng kaibigan kong tawagin po nating Dodong sa kanyang tito. Ngunit hindi po ito pinayagan ng kanyang ama. At dahil doon, mag-isa ngang nagpunta sa naturang gubat yung kanyang tiyuhin. Nang makaalis ng araw yung kanyang tito, ay tinanaw na lamang siya ni Dodong. Marami rin itong dala na gagamitin sa kanyang pangangaso. Naganda na rin kasi siya nang sa gayon ay hindi malagay sa alanganin kung nagkataon. Naglakad naman noon yung kanyang tito patungo doon sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Dumiretso na rin kaagad ito sa loob ng gubat. Napunti rin niyang puntahan doon na sakop na nga ng kabilang baryo. Ayon pa sa kanyang tito, habang naglalakad daw siya papasok doon sa kagubatan, may kakaiba raw siyang naramdaman. Pero hindi na lamang po niya ito pinansin at pinagpatuloy pa rin yung kanyang paglalakad hanggang sa makapasok na nga ito sa gubat. Kagad itong naghanap ng pwesto kung saan nga niya ilalagay yung kanyang patibong at maging yung karne na ipapain niya sa mga hayop na posibleng naroroon sa gubat. Nang matapos ng araw niya, ay nagtago raw ito at nagmatsyag sa kanyang paligid. Sa hindi inaasahan, nakaramdam siya ng pagkaalinsangan ng paligid. Kaya't nagpasya nga siyang maghanap muna ng kahit ilog man lang o talon kung saan nga siya pwedeng maligo. Ibang-iba raw kasi yung pagkaalinsangan ng panahon na kanyang nararamdaman noon. Kaya't hindi nga siya nakatiis. Iniwan nga niya yung ilan sa kanyang mga kagamitan. At yung kanyang dala yung kanyang pana. Naglakad nga raw siya at naghanap ng talon sa may gubat na yon. Dahan-dahan pa siya sa kanyang paggalaw. At baka may makita siyang ligaw na hayop na pwede niyang panain. At nang makalayo-layo na nga raw siya, may naulinigan siyang tunog ng tubig. Dahil doon ay sinubukan niyang sundan yung ingay na kanyang naririnig upang tuntunin yung talon sa gubat base nga sa kanyang naririnig na ingay. Habang papalapit nga siya sa may talon doon, mas lumakas daw yung tunog ng tubig. Kaya't batid niyang tama nga yung kanyang dinadaanan. Makalipas pa nga yung halos 5 minutong paglalakad nito, ay natunton na rin niya yung talon kung saan nga nagmumula yung ingay ng tubig na kanyang naririnig. Sabik na tumungo yung kanyang tito sa naturang talon at walang pagdadalawang isip na lumusong doon. Tinamasa niya yung malamig na tubig ng naturang talon at pansamantalang nakalimutan yung kanyang pakay na pangangaso sa kagubatang yon. Ganon nga yung sitwasyon nang may maulinigan itong igik ng baboy. Mabilis itong nagpalingalinga sa kanyang paligid. Ngunit wala naman siyang nakita. Patuloy nga yung pag-igik na kanyang naririnig at sumagi na rin daw sa kanyang isipan ang patibong na kanyang ginawa. Dahil doon ay dali-dali raw na umahon sa tubig yung kanyang tiyuhin at patakbong tinungo yung bahagi kung saan nga siya naglagay ng patibong.
Habang papalapit nga siya ng papalapit doon, tama nga yung kanyang hinala. Naroon ang gagaling yung pag-igik na kanyang naririnig. Gayong palakas rin ito ng palakas habang siya ay papalapit. Nakaramdam naman ng tuwa noon yung kanyang tsuhin, gayong kahit wala pa siyang isang oras sa loob ng gubat, ay meron na kaagad siyang nahuli sa kanyang patibong. Noong tuluyan nga siyang makalapit sa patibong na kanyang ginawa, ay may nakita nga siyang baboy ramo roon. Nakahandusay na ito sa lupa at tila hirap na makaalis sa patibong na kanyang ginawa. Mabilis nga niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na ginilitan sa kanyang leeg. Bumulwak naman noon yung dugo ng naturang hayop, kaya hinintay na lamang niya itong tuluyang mawala ng buhay. At nang masiguro nitong wala ng buhay yung naturang baboy, kinuha na nga niya yon sa kanyang patibong. Subalit, gano'n na lang yung gulat niya nang mapansin na nakamulagat pala yung mga mata ng hayop. Tila nakaramdam ng kakaibang takot noon at kaba yung kanyang tsuhin. Nang titigan nga nito yung mga mata ng baboy ramo, animoy namumula daw kasi yon. Ngunit nang kusutin nga niya yung kanyang mga mata, ay nakita niyang normal naman yung mga mata nun. Dahil doon ay tila nawala yung kaba takot na kanyang nararamdaman. Habang ganun nga yung nangyayari, nakarinig siya ng mga pagyabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. At dahil doon ay mas binilisan pa nga niya yung kanyang pagkilos at kaagad ding nagtago. Naisip pa nga ng kanyang tito na baka isa pa yung ligaw na baboy ramo at matsyempuhang matulad pa sa isang nauna. Kaya't magiging dalawa na yung kanyang maiuwi kapag nagkataon. Nagmatsyag nga siya noon sa kanyang paligid hanggang sa meron siyang natanaw. Noong napagtanto nga niya kung ano yon, ay tila nanahanabik raw ito. Pero nang tuluyang makita niya yung papalapit sa kanyang patibong, ganoon na lang daw yung gulat at pagkamangha niya, gayong hindi lamang iisa o dalawa ang baboy ramo na paparating, kundi mga 5 sa kanyang bilang. Nagtago siya at minutsagan lamang yung mga yon. At noong makalapit daw yung mga ito sa patibong na kanyang ginawa, natigil ang mga ito at dahan-dahang gumalaw habang inaamoy-amoy ang bakas ng dugong naiwan doon. Nakatingin lang noon yung kanyang tsuhin sa mga baboy ramo. Nakaramdam naman ito ng kakaiba noong makita nitong tila nagalit yung mga hayop na yon nang maamoy nila yung dugong naroroon. Mabilis raw na nagpalingalinga ang mga ito habang sumisinghot sa ere. Kinabahan naman yung kanyang tsuhin ng mga sandaling yon sa hindi nito malamang dahilan. Nagsimula na sanang maglakad patungo sa kinaroroonan nito ang 5 baboy ramo. Pero bago pa man siya matunto ng mga ito, mabilis daw na napatakbo palayo ang mga yon. Dahil sa bigla silang nakarinig ng malakas na pagsigaw mula sa kinaroroonan ng mga tao. Galit pa nga raw yung baboy ramo na yon habang patakbong umalis. Hindi naman alam ng tsuhin ng kaibigan ko na may kakaiba sa mga baboy ramo na kanyang nakita. Hindi siya mapakali ng mga oras na yon at napaisip siyang baka tama nga yung hinala niya na may kakaiba sa mga baboy ramo na kanyang nakita. Dahil doon, pinili niyang iwan yung nahuli niyang baboy ramo at sinundan yung iba pang kasamahan nito na nagtungo sa may bahagi ng talon. Naisip din kasi ng kanyang tito na baka malaman kung sino nga ba yung may gawa ng malakas na pagsigaw na umalingaungaw sa loob ng kagubatang yon. Patakbo nga siyang nagtungo sa may talon at nang naroroon na nga ito, naging maingat siya sa kanyang galaw. Nagtago rin siya at tinignan yung buong paligid. Mula sa kanyang pinagtataguan, may natanaw siyang naglalakad sa hindi kalayuan. Paalis na nga yung mga yon sa may talon at nagmamadaling naglakad. Natanaw nga ng kanyang tito na tila may taong kasama yung mga baboy ramo na yon, kaya't minabuti niyang sundan. Maingat at dahan-dahan siyang naglakad habang nakasunod sa mga yon. At dinala nga siya nito sa may gitna ng gubat. Nang tumigil nga yung mga ito sa paglalakad, ay nagtago rin yung kanyang tito. Sinubukan pa niyang asintahin yung isa sa mga ito.
Pero ganoon na lang yung takot niya nang mapalingon sa gawin niya yung baboy ramo. Maging yung babaeng kasama ng mga hayop na yon ay napalingon din sa kanyang direksyon. Tila naninigas siya sa kanyang kinatatayuan nang mapansin ito na hindi normal yung mga mata ng mga yon. Nagbabaga kasi yung mga mata ng mga ito at tila galit na galit habang nakatingin sa kanya. Nakita pa niyang napangisi yung mga ito at tila naghahandang sumugod sa kinaroroonan niya. Lalong nadagdagan yung hintakot na nararamdaman noon ng kanyang tsuhin nang sumigaw nga yung babae na habulin siya at huwag hayaang makaalis sa gubat na iyon. At nang may maging hapunan daw yung mga ito. Matapos bikain ng babae yung katagang yon, pansin ng kanyang tito na dumilim na rin yung paligid. Nang batid niyang habulin nga siya ng mga baboy ramo, mabilis na rin daw itong tumakbo papalayo sa mga ito. Naririnig nga ng kanyang tito yung mabilis na pagyabag ng mga nilalang na nakasunod sa kanya. Sa kadahilan ng yon, lalo nga niyang binilisan ang kanyang pagtakbo at hindi na rin lumingon pa. Wala na rin siyang pakialam noon sa kanyang madadaanan. Gayong ang mas naisip nito ay ang makalayo at makaalis sa gubat na yon, lalo na ang makatakas sa mga nilalang na naroroon. Hindi niya rin alam kung ano nga ba yung mga nilalang na yon. Ngunit nang sumagi nga sa kanyang isipan yung aswang, naging malakas nga yung kanyang kutob na mga aswang, yung mga baboy ramo na yon, at maging yung babaeng kasama ng mga ito. Muling umalingasaw sa loob ng kagubatan yung malakas na ingay, pero sa pagkakataong yon, hindi na sigaw ng babae, kung hindi isang mahabang alulong na animoy labis pa rin yung galit. Hindi ininda ng kanyang tito yung panginginig ng kanyang buong katawan at patuloy pa rin siya sa kanyang pagtakbo, lalo na at maabutan na nga siya ng isa sa mga baboy ramo na humahabol sa kanila. Saktong lulundagan sana siya ng baboy ramo na yon nang sa kabutihang palad ay nakaiwas siya rito dahilan para mabuwal sa lupa yung naturang hayop. Nang mapalingon na nga siya ay nakaramdam siya ng takot dahil biglang nawala yung mga humahabol sa kanya. At dahil doon ay napahinto rin siya at napamasid sa kanyang paligid. Inihanda na nga rin niya sa pagkakataong yon ang kanyang pana at palaso. Ganoon na lamang yung gulat nito nang marinig niya yung pag-alulong at maging yung magkakasunod na pagigik sa bahagi kung saan nga niya iniwan yung baboy ramo na nahuli niya na wala ng buhay. Titignan pa sana niya at kukumpirmahin na tama nga yung hinala nitong pinagluluksaan ng mga aswang na yon yung kasama nilang namatay sa patibong niya. Ngunit sa takot na baka habulin ulit siya at mapatay ng mga yon, nagpasya na lang din po siyang umalis at lumabas ng gubat. Naganap rin siya ng ibang daan palabas habang alertong nagmamatsyag sa kanyang paligid. Hindi na rin po niya iniisip noon yung kanyang mga gamit na kanyang dala. At ang mas mahalaga sa kanya ay nakaalis nga siya sa kapahamakan sa kagubatang kanyang pinasok. Nagtagumpay naman yung kanyang tsuhin na makaalis sa gubat na yon at makauwi sa kanilang bahay. Nagtaka pa raw si Dodong dahil gabi na nga ito nang umuwi mula sa pangangaso. Ngunit wala naman itong dala maliban sa kanyang pana at palaso. Nang tanungin nga nila ito kung bakit ito tumakbo, at tila grabe yung takot, ikwenento na lamang daw nito yung kanyang karanasan. Hindi makapaniwala si Dodong sa naging kwento ng kanyang tito. At nagbantay rin sila ng gabing yon dahil baka nasundan daw yung kanyang tsuhin at balikan ng aswang na nakaengkwentro nito sa gubat. Pero sa kabutihang palad ay hindi naman po yun nangyari. Kahit ilang araw na nga yung nakaraan ay wala ring bakas ng aswang habang sila ay nagmamatsyag. Pero dahil sa naging karanasan nito sa gubat na yon, hindi na nga ito muling sumubok na mga aso. Naganap na lamang ito ng ibang trabaho at nagpakalayo-layo na sa takot na baka balikan pa talaga siya ng kauri ng aswang na nagawa niyang mahuli at mapatay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.
Ako nga pala si Delia. Masugid po ninyong tagapakinig. Magmula noong madiskubre ko yung channel ninyo. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari sa panganay naming anak ng aking asawa na tawagin po nating Omeng. Siya nga pala, nakatira kami rito sa Bicol, pero hindi ko na lamang babanggitin yung eksaktong lugar para na rin maitago yung aming pagkakakilanlan. Noong mga panahong yon, masyado pang liblib yung aming baryo. Walang maayos na kalsada at wala man lang kahit na anong ilaw sa mga daanan. Palibhasa kasi, hindi pa naaabot ng elektrisidad ang aming nayon. Sa aking pagkakatanda, 2 taon na kaming nagsasama ni Omeng noon. At gano'n na lamang yung aming tuwa noong mapagtanto namin na nagdadalang tao na nga ako. Dahil liblib nga yung aming baryo at paniwalang paniwala kami sa mga kwentong aswang, naglagay ng mga pangontra yung aking asawa sa paligid ng aming bakuran. Ang sabi pa nito, hindi raw makakapasok yung aswang at walang mangyayaring masama sa aming magiging anak at pati na rin sa akin. Naging tama naman po ito noon. Kahit kasi nagdadalang tao nga ako noon at wala naman kaming ibang kapitbahay. Kahit minsan ay hindi ako nakaramdam ng kakaiba sa aking tiyan. At hindi rin ako dinadalaw ng aswang sa aming bahay. Dahil doon, naniwala nga ako na mabisa nga yung mga pangontra na inilagay na aking asawa sa aming bakuran. Dahil malayo nga kami sa bayan, kumadrona yung aming ipinatawag noong manganganak na nga ako. Mabuti na nga lang at naroroon sa bahay yung nakababatang kapatid ni Omeng. Kaya't siya nga yung aming inutusan. Mabilis namang umalis yung kapatid ng asawa ko upang sunduin ang kumadrona sa kanyang bahay. Napapikit na nga ako noon dahil sa sobrang kirot ng aking tiyan at animoy manganganak na ako ng wala sa oras. Sinabihan na lamang ako ng aking asawa na kalmahan ko lamang daw dahil ipinatawag na nga namin yung kumadrona. Habang nasa ganong sitwasyon kami, ay pansin kong parang naninigas yung aking tiyan. Animoy may hangin na paikot-ikot sa loob. Sinabi ko yon sa aking asawa. At sabi naman ito, ay titignan niya ang labas ng aming bahay dahil baka may nakapuslit na aswang. Napatango na lamang ako noon at naiwan ako roon na mag-isa. Habang wala si Omeng, nagdasal nga ako ng taimtim. Iniisip ko noon na baka nasa peligro nga yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Dahil nga sa mga nangyayari. Lumipas pa yung ilan pang minuto at narinig kong sigaw ng sigaw yung aking asawa. Napasigaw na rin ako noon para tanungin ito kung ano nga bang nangyayari. Hindi naman po ito sumagot, kaya nakinig na lamang ako sa kung ano mang sinisigaw nito. Habang patagal ng patagal ay pakiramdam ko, meron siyang kinakalaban. Nagbabanta po kasi ito at panay po yung kanyang pagmumura. Halos 5 minuto rin siyang nasa labas at noong bumalik na nga ito sa loob, ay agaran ko nga siyang tinanong kung ano nga bang nangyari. At sinabi niya sa akin na may 2 aso raw na umaaligid sa may labas ng aming bakuran. Dagdag pa nga po niya ay hindi raw normal yung mga yon. Dahil wala raw yung mga buntot. Sinigawan niya pa nga po yun upang itaboy. At sa kabutihang palad ay umalis naman daw po yung 2 aso. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkukwentuhan noon nang dumating na nga yung nakababatang kapatid ni Omeng kasama yung kumadrona. Dahil hindi ko na nga kinakaya yung sakit na aking nararamdaman at pumutok na rin yung aking panubigan. Napagpasyahan nga ni na Omeng at ng kanyang kapatid na iwan na kami ng kumadrona doon sa kwarto. Noong kami na lamang ng kumadrona yung naroroon, pinapwesto niya ako at may kung ano-ano itong inihanda. Noong lumaon, sinabihan niya akong umiri
dahil malapit na raw na lumabas yung sanggol. Ginawa ko na lang yung kanyang sinabi. At habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko yung sobrang sakit. Kahit na malakas nga yung aking pagsigaw ng mga panahong yon, may isang ingay akong naririnig sa may labas na animoy nanunuot talaga sa aking pandinig. Hindi ko alam kung anong ibon yung gumagawa ng naturang ingay. Pero habang naririnig ko ang kanyang paghuni, ay tila lalo kong nahihirapan. Nangangamba na ako noon dahil sinabi sa akin ng kumadrona na kinakailangang makalabas kaagad ng bata nang sa gayon ay walang mangyaring masama. At dahil doon ay sinabi ko nga sa kanya na may naririnig akong paghuni sa may labas ng aming bakuran. Sinabi naman ito na hayaan na lamang daw yon dahil kung intindihin pa raw namin kung ano man yung nasa labas ay maaantala lamang yung aking panganganak. Nung tumagal pa, dahil hirap pa rin po ako noon, sinabihan ng kumadrona sina Omeng na lumabas at tignan ang paligid dahil baka meron umanong aswang. Agad namang ginawa yun ng aking asawa at ng kanyang kapatid. Lumabas nga po sila at naglibot sa paligid upang siguraduhin na walang kung anong aswang na naroroon. Makalipas yung ilan pang sandali, napatitig lamang sa akin yung kumadrona at agarang napawi ka. Kaya pala hirap kang manganak. Sambit pa po nito. May sinagawan din kasi yung aking asawa at merong itinaboy. Narinig ko pa na nagbanta yung kapatid nito sa kung anumang naroroon na kanilang nakikita. Sinabi sa akin ng kumadrona na meron umanong aswang na umaaligid, kaya nahihirapan akong manganak. Pagkabalik nga nila sa loob ng aming bahay, ay sinabi nilang may aso pa rin daw na nasa labas ng aming bakuran at animoy nagbabantay raw talaga sa paligid. Noon din ay sinabi ni Omeng sa kumadrona ang patungkol sa dalawang aso na kanyang itinaboy. Napamura naman noon yung kumadrona at sinabing malamang ay aswang daw yung mga yon at nababanguhan sila sa sanggol na nasa aking sinapupunan. Dahil wala nang ang aswang noon, sa kabutihang palad ay nailuwal ko sa mundong ibabaw yung aming anak ng maayos, ng ligtas. Laking pasalamat namin noon sa kumadrona dahil sa tulong nito. Hindi na muna umuwi noon yung kumadrona at tinuruan kami kung anong dapat naming gawin sa sanggol na aking ipinanganak. Nagbigay rin po ito ng payo sa amin patungkol sa kung anumang aming gagawin kapag meron ulit na aswang sa paligid. Noon din ay sinabi ni Omeng na may mga pangontra namang nakalibing sa aming bakuran, kaya hindi makapasok yung mga aswang. Tumango naman po noon yung kumadrona at sinabi na kailangan din naming maglagay ng kalmen sa aming anak upang hindi ito paginteresan. Malapit nang mag-alas-3 ng umaga noong makauwi yung kumadrona, kaya hindi na nga natulog sina Omeng at ang kanyang kapatid. Ako naman at yung aking anak sa loob ng silid ay hinahayaan nilang makapagpahinga. Nagbantay na lamang sila sa paligid. Kinaumagahan, sa kasamaang palad ay wala kaming pera noon, kaya hindi nakapunta si Omeng sa palengke upang sana ay bumili ng kalmen. Hanggang lumaon, nakalimutan na nga namin yung nasabing bagay, na madalas nga ay binibenta ng mga katutubo doon sa may palengke. Nasa 3 buwan na po noon yung aming anak nang magsimula yung kakatwang bagay naming naranasan. Tuwing sasapit yung mga 6:00 ng gabi, nagiging panay po yung pag-iyak ng aming sanggol. Pinapadedi ko naman po ito, pero patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Madalas ko ring pahira ng langis ang kanyang tiyan sa pag-aakala na baka masakit lamang ito. Subalit kahit na anong gawin namin ay hindi pa rin po ito tumitigil sa kanyang pag-iyak. Isang araw nga noon, inumbida si Omeng ng kanyang kabarkada dahil kaarawan nito. Kaya tumungo roon yung aking asawa.
Nahihiya naman siyang wag paunlakan ng imbitasyon. Dahil nga talagang matalik na rin yung kaibigan. Naging panay noon yung pagsilip ko sa bintana dahil inaabangan ko nga yung kanyang pag-uwi. Malapit na rin po noong mag-alas 6, kaya ganoon na lamang yung aking pangamba. Naisip ko kasi na pagpatak ng ganong oras ay iyak na naman ng iyak yung aming anak. At mahihirapan akong ito ay patahanin. Dumating na nga rin po yung alas 6 at nagsimula nang maglikot yung aming anak. Kasabay po nito ay ang kanyang pag-iyak na animoy wala ng bukas. Mabilis ko nga po itong kinarga at lumapit ako sa bintana para abangan si Omeng. Habang nasa tapat ng bintana, may napansin akong gumagalaw sa may labas ng aming bakuran. Hindi ko na sana pagtutuunan pa yun ng pansin, pero nakita akong parang may dalawang bagay na nagbabaga roon. Napaisip ako kung sino nga ba yung mapangahas na nagtapon ng sigarilyo roon. Gayong alam naman nila na posibleng magkaroon ng sunog. Yun talaga yung una kong hinala. Ngunit nang makita kong gumagalaw po yung dalawang mapupulang bagay na iyon, doon na nga ako kinabahan. Nakaamoy na rin ako ng sobrang baho. Parang bulok na isda na ilang araw nang hindi man lang naitapon. Sinipat ko ng maigi kung ano yung aking nakikita. Hanggang sa mapansin ko na parang maihubog ng kung anong hayop sa may labas ng aming bakuran. Nagsimula na nga akong magdasal noon na sana ay makauwi na si Omeng. Dulot ng aking takot, sinara ko nga yung bintana at kinuha yung nakasabit na itak sa may dingding. Dahil malakas yung aking kutob, naaswang yung nilalang na iyon at nagmamatsyag sa aming bahay. Siya nga pala, hanggang sa mga oras na iyon, iyak pa rin ang iyak yung aming anak habang ito ay naglilikot. Iniisip ko noon na parang may mali na talaga dahil halos mahigit 1 linggo na at dire-diretso lamang sa pag-iyak yung aming anak tuwing ganong oras. Tumitigil lang po ito kapag parang pagod na. Iniisip ko pang dalhin ito sa doktor sa bayan. Pero wala kaming sapat na pera upang ipagamot ito. Gawa po nun ay pumasok na lamang sa aking isipan na dalhin na lamang namin sa isang albularyo yung sanggol at nang mapatignan. Dumaan pa nga yung mahigit 30 minuto at nakarinig na rin ako ng malakas na pagsigaw sa may labas ng aming bakuran. Alam kong boses po yun ni Omeng, kaya muli akong lumapit sa bintana upang buksan yon. At nakita ko nga po siyang hawak-hawak yung kanyang itak at may kung sinong kinakaharap na kalaban. Patuloy siya sa pagsigaw at pati na rin pagmumura. Naisipan kong bumaba na rin upang lapitan ito. Karga ko pa nga po noon yung aming anak na sinuotan ko lang ng sombrero. Dahil talagang nag-aalala po ako noon at natataranta na rin na hindi ko alam yung gagawin. Pagkalapit ko nga sa kanya ay sinabi niya na hindi na sana ako bumaba at dinala ang anak namin sa labas. Dagdag pa nito ay meron umanong aswang at yun daw yung kanyang tinataboy. Noong mga panahong yun ay sinabi ko sa aking asawa kung ano man yung nasa isipan ko. At napatango na lang din po ito sa akin at sumang-ayon sa aking napagpasyahan. Kahit gabi na noon ay nagpasya kaming dalhin sa isang albularyo yung aming anak upang mapatignan. Taga-kabilang baryo lang din po kasi yung kilalang albularyo, kaya kahit papano ay nakarating kami kaagad doon. Nang pinatignan na nga namin sa albularyo yung aming anak, ay doon namin nalaman ng isang bagay na muntikan ng ikalugmok ng aming buhay. Ang sabi po kasi ng albularyo, dahil hindi nakuha ng aswang yung sanggol nung ipinagbubuntis ko pa lamang yon, mukhang sinubaybayan daw niya ito sa bawat gabing dumadaan. Mabuti na nga lang daw at nadala namin kaagad sa kanya ang aming anak. Dahil kung naantala lamang daw kami ng mga 2 pang araw, magugulat na lamang daw kami na mangingitim na yung sanggol at tuluyan ng mawawala ng buhay.
Agad nga akong nagtanong kung paano nga ba niya nasabi yon. Kaya ipinakita po niya sa amin ang imahe raw ng nasa tinunaw na kandila. Ang sabi po nito ay inuunti-unti raw ng aswang yung atay ng aming anak. At talagang nagtatagumpay daw siya doon pero mapipigilan na rin daw yon dahil nadala nga raw sa kanya yung sanggol. Binigyan kami ng gamot ng albularyo at meron din itong ibinigay na parang ugat ng halaman na pwede raw naming gamitin upang ipausok sa paligid at pati na rin sa aming anak. Sa kaparaanan daw na iyon ay hindi na babalik pa yung aswang at unti-unti na ring maghihilom yung sugat sa atay ng sanggol. Nagpasalamat naman kami noon sa albularyo dahil nagawang agapan yung aming anak. Hindi na rin kami pumunta pa sa doktor upang patignan yung bata dahil tumahan na rin po ito at hindi na kagaya ng dati. Hindi na rin po ito umiiyak sa gabi. Magmula nang dinala namin siya sa albularyo. Na mukhang mabisa nga yung panggagamot na ginawa sa kanya ng albularyo. Wala na rin po kaming napapansing paghuni noon sa paligid tuwing nagpapausok po kami. Lalo na nga sa may labas ng bakuran. Marahil sa ginawa ng albularyo ay tuluyan na rin naitabo yung aswang na nagkaka-interes sa aming anak. Lalo at nalaman na rin malamang nito na nagpunta kami sa albularyo. Sa ngayon ay malaki na rin po yung anak namin at nag-aaral na sa mataas na paaralan. Sa tuwing ikwenekwento po namin sa kanya yung mga nangyari noong maliit pa lamang ito, ay halos hindi po ito makapaniwala. Siguro nga ay merong epekto rin yung panggagamot ng albularyo sa kanya nang maliit pa siya. At hanggang sa lumaki ito, ay hindi na nga siya muling nagkasakit. Subalit kahit na ganoon, palagi namin siyang pinag-iingat. Alam kasi namin na kahit nasa modernong panahon na tayo, ay hindi pa rin nawawala yung mga aswang sa paligid. At baka muli nga siyang makursunadahan. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito. At maraming salamat po. Tawagin niyo akong Ronald at nais ko lang ding magkwento sa inyo. Hindi ko naman po ito personal na karanasan. Sa halip, naging karanasan po ito ng aking lolo paterno. Nangyari raw ito noong mga unang taon pa lamang nilang mag-asawa ni Lola. Ayon pa nga kay Lolo, panahon daw yun ng paglilihin ni Lola sa kanilang panganay na anak. Bali yun nga yung aking tiyahin na kapatid ng aking ama. Bale, sa bahagi po ng panay ito nangyari. Noong mga panahong yon, kung ano-anong pagkain na raw yung hinihingi ni Lola kay Lolo. Si Lolo naman, ay ginagawa yung lahat para maibigay yung nais ni Lola na mga pagkain. Ayaw kasi niyang magkaroon ng kung anumang problema yung ipinagbubuntis nito. Lalo pat yun nga yung kanilang panganay. Pero noong mga panahong yon, ay nauuso rin daw yung mga kwento patungkol sa isang ale na nagbebenta umano ng bagoong na hinahaluan daw nito ng karne ng tao. Naging bantog yon noong una dahil may nahuli raw na bangkay sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi ko alam kung may nakakaalala nito, pero minsan po itong naitampok sa isang palabas sa telebisyon. Dahil nga sa mga usapang yon, naging maingat si Lolo sa pagbili ng mga bagoong. Noon kasi madalas na nagpapabili si Lola ng bagoong at mangga. Mabuti na nga lang at panahon yon ng pamumunga ng mangga at ang tanging pinuproblema lamang niya yung bagoong. Isang araw nga noon, may napansin si Lolo dahil may nakita itong ale na ilang ulit na raw na pabalik-balik na animoy may kung anong inaabangan. Tinanong nga niya si Lola kung kakilala ba niya yon. Ngunit napailing na lang daw si Lola at ang sabi nito ay marahil dayo lang din yon sa kanilang baryo. Hinayaan na lang nila yon dahil baka may pinupuntahan namang kakilala yung aling yon. Ang labis lamang niyang pinagtataka noon, tuwing dumadaan daw kasi yung ale sa may tapat ng kanilang bahay. Madalas daw yung pagpapalinga-linga nito na parang may kung anong sinisilip o hinahanap. Dahil doon, madalas niyang paalalahanan si Lola
na huwag pagbubuksan yung aling yon dahil baka may kung ano pang gawing masama. Isang araw nga noon, dahil nais ni Lola na kumain ng hilaw na mangga, nagpaalam siya para pumunta sa kanyang kumpare na merong mangga. Malayo na rin kasi noon yung kanyang ibang kakilala na may mga tanim na mangga, at yun lamang yung pinakamalapit sa kanilang bahay. Pagkarating nga ni Lolo sa bahay ng kanyang kumpare, ay hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. Nanghingi raw siya ng hilaw na mangga at binigyan naman siya ng kanyang kaibigan. Matapos noon, nagmadali siyang maglakad patungo sa may kalsada. Ang naisip kasi noon ng aking lolo ay pupunta muna siya sa bayan para makabili ng bagoong. Habang nagmamadali siya sa kanyang paglalakad, ay nakita niya yung ale na madalas na dumadaan sa may tapat ng kanilang bahay. Malayo pa lamang daw sila sa isa't isa ay nakangiti na raw ito at halata ni Lolo na may kung ano siyang kailangan. Habang naglalakad, napansin daw ni Lolo na may dala itong garapon. Hindi nga lang daw niya nalaman kung ano nga ba yon dahil medyo malayo pa nga ito. Makalipas yung ilan pang minuto, nang magkasalubong na nga sila ay agad na nag-alok kay Lolo yung ginang at sinabi nito na bilhin na raw ni Lolo yung natitira niyang bagoong na binebenta. Hindi kaagad nakasagot si Lolo noon at sa halip ay nakatitig lamang siya sa garapon na merong lamang bagoong. Sa hindi raw malamang rason noon ni Lolo ay nakaramdam kaagad siya ng pangingilabot. Bigla kasing pumasok sa kanyang isipan yung patungkol sa bantog na ale sa kabilang bayan. At dahil dito, agad siyang umiling sa ginang at pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad. Nakailang hakbang pa lamang siya noon nang biglaan siyang habulin ng ginang at pagkatapos ay tumayo ito sa kanyang unahan. Muli itong nag-alok ng kanyang bagoong at sinabi kay Lolo na mura lamang niyang ibibenta yon. Kung ano-ano pa raw yung dahilan ng ginang noon para mabili lang daw ni Lolo yung kanyang bagoong. Pero mariin siyang nanindigan sa kanyang pasya na hindi nga niya ito bibilhin. Na nung tinanggihan daw talaga niya, ay kita raw niyang biglang nanlisik yung mga mata ng ginang. Dinig na dinig pa raw niya yung pagsasalpukan ng mga ngipin nito na animoy galit na galit. Hindi naman yon pinansin ni Lolo. Naisip kasi niya na kung ano man yung gagawin ng aling yon sa kanya ay magagawa naman niyang protektahan yung kanyang sarili. At dahil doon, nagmadali siyang maglakad at hindi na nga pinansin pa yung ginang na yon. Hindi na nga niya ito nilingon kahit pa na nakatayo na siya roon. Kagaya ng pinaplano ni Lolo, agad nga siyang dumiretso sa bayan para bumili ng bagoong. Nagkwento pa siya sa madalas niyang bilhan patungkol doon sa ale na nag-aalok sa kanya. Nang mga sandaling yon, bigla raw na natahimik yung tendero ng bagoong at pagkatapos ay pabulong ding nagwika. Tinanong daw niya si Lolo kung ano nga ba yung itsura ng ginang. At ganoon na lamang yung gulat nito nang malaman niya na yung aling yon, yung parehong ginang na bantog daw sa kabilang bayan. Agad raw siyang nabahala noon para sa kaligtasan ni Lola. Kaya't pagkatapos niyang makapagbayad, agad raw siyang nagpaalam para makauwi na rin. Nagkataon naman noon na puno nga yung tricycle na kanyang dapat sakyan. Kaya naiwan nga raw siya noon. Kaya't humabol na lang siya at agad ring nakasakay. Hindi na raw naghintay yon at agad na ring umalis. Makalipas nga yung ilang minutong biyahe, ay nakarating na rin si Lolo sa kanilang baryo. Halos takbuhin pa raw niya pauwi sa kanilang bahay noon. Dahil nangangamba nga siya para sa kaligtasan ni Lola, pati na rin sa sanggol na ipinagbubuntis nito. Idinadalangin pa niya na sana ay hindi pumunta yung aling yon sa kanilang bahay. Pagkarating daw ng aking lolo sa kanilang bahay, agad nga siyang nagtanong kay Lola kung pumunta nga ba yung ginang sa kanila. Napakunot naman ng noo si Lola at nagtanong kung sinong ginang nga ba yung tinutukoy ni Lolo. Sa kadahilan ng yon, ikwinento na nga ni Lolo kung ano nga bang mga nangyari noong makahingi na nga siya ng mangga sa kanyang kaibigan
at noong naglalakad siya patungo sa may kalsada. Kita naman ng aking lolo yung pangingilabot sa mukha ni Lola noon at agad itong nagwika kung saan nga ba tumungo yung ginang. Napakibit balikat naman agad si Lolo at sinabi niyang hindi na nga niya nalaman pa dahil hindi na nga niya ito nilingon ng mga sandaling yon. Ibinigay nga ni Lola noon yung hilaw na mangga at yung bagoong kay Lola at hinayaan niya itong kainin yon. Habang kumakain daw noon si Lola, lumapit nga si Lolo sa bintana at dumungaw habang nagmamasid sa hindi kalayuan. Meron kasi itong pangamba na baka pumunta nga sa kanila yung ginang at muli pa ring ialok yung kanyang bagoong. Napaisip naman noon si Lolo na mabuti na nga lang at hindi nga niya nagawang ikwento ang sinabi sa kanya ng tindero ng bagoong. Alam kasi niyang kapag nagkataon ay lubusan ng matatakot si Lola at baka makaapekto pa sa kanyang ipinagbubuntis. Makaraan yung ilang sandali at wala namang nakita si Lolo doon sa labas ng kanilang bahay. Kaya kahit papano ay nakampante nga siya na hindi yun pupunta sa kanilang bahay ng araw na iyon. Naisipan niya noon na magbabantay na lamang siya kinagabihan para lalo siyang makasiguro. At kinagabihan nga raw noon, hindi raw mapakali si Lolo. Kahit kasi nagawa na nga niyang maglibot sa paligid ng kanilang bahay para siguraduhing walang ibang nilalang doon. Parang may kung anong pakiramdam pa raw siya na may mangyayaring masama. Sa kadahilanang yon, para kahit papaano ay makasiguro, minabuti niyang si Lola yung pasuotin ng kanyang damit. Samantalang siya naman daw yung sumuot ng damit ni Lola. Nagpalit din daw sila ng pwesto sa pagtulog nang sa gayon ay magawa raw nilang linlangin yung aswang kung meron mang pumunta sa kanilang bahay. Kahit kasi naiwaglit na nga niya sa kanyang isipan yung patungkol doon sa ginang at sa binibenta nitong bagoong, may kung ano pa ring ideya na pilit pumapasok sa kanyang utak at parang dinidikta na kailangan pa rin nilang maghanda. Pagkalapat daw ng likod ni Lola sa kanilang higaan, agad naman daw itong nakatulog. Humihilik na nga rin daw ito, kaya't napapalingon na lamang daw si Lolo sa kanya. Yung lolo ko naman ay hindi magawang makatulog dahil meron daw siyang masamang kutob. Nang lumaon ay naisipan nga niyang kunin yung kanyang itak at ilagay yon sa ilalim ng kanyang unan. Naisip niyang magagamit niya ito kung sakali man na merong aswang na pumasok sa kanilang bahay. Dumaan nga yung mga oras noon at nakaamoy si Lolo ng parang dumi ng manok. Pamilyar sa kanya yung palatandaan noon, kaya't inihanda nga niya ang kanyang sarili. Walang ano-ano noon, nakarinig si Lolo ng parang mga yabag sa may labas ng kanilang bahay. Parang gawa lang raw ng kung anong hayop. Pero dahil sobrang tahimik nga yung paligid, naririnig kahit pa napakahinang mga ingay. At makaraan yung ilang sandali, lumapit daw yung tunog na kanyang naririnig na yon sa may gilid na banda ng kanilang kwarto at sinundan yon ng pagkaskas sa kanilang dingding. Siya nga pala, ang dingding ng kanilang kubo noon ay gawa lang daw sa kugon dahil hindi pa nga raw nila ito napagawa ng maayos noon. Dahil dito, dinig na dinig ni Lolo yung pagkaskas sa may labas at unti-unting paghawi sa kugon. Ganoon na lamang yung gulat niya noon nang biglang nagkaroon ng siwang yung kanilang dingding. At mula roon ay pumasok sa kanilang silid ang kamay na sobrang itim. Mabalahibo at mahahaba raw yung makuko ng naturang kamay. Gulat na gulat pa siya noong dakmain ng naturang kamay ang kanyang tiyan. At naramdaman daw niya yung pagdiin ng makuko ng naturang kamay. Dahil meron daw silang lamparang naiiwang nakasindi dahil buntis nga raw si Lola. Kaya't nakita daw niya yon. Noong mga panahong yun din, ay nakaramdam na nga ng kaba si Lolo at labis ring pangingilabot. Ilang ulit pa raw na nagpapalipat-lipat yung kamay ng nilalang at parang may kung anong pinapakiramdaman sa tiyan ni Lolo. Walang ano-ano,
ay nakarinig nga siya ng malakas na pag-aangil at kasabay nun ay lalo pang dumiin yung kuko ng nilalang. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon yung lolo ko noon at mabilis niyang hinugot yung kanyang itak. Habang hindi pa alam ng aswang na hindi nga si Lola yung kanyang kinakapa. Bago pa man daw kunin ng aswang na nasa labas yung kanyang kamay, ay mabilis raw niya itong tinaga. At dahil nakahiga nga siya ay hindi nga niya ito napuruhan. Lalo at mahirap ngang tagain yon sa ganong posisyon. At daplis lang araw yung natamo ng nilalang na yon. Pagkatapos yung gawin ni Lolo, isang malakas raw na pagsigaw yung kanyang narinig. At dahil doon ay sumigaw na rin siya at minura pang araw niya yung nilalang. Nakarinig muli si Lolo ng pag-angil sa may labas ng bahay. Kaya't minabuti niyang bumangon at lumabas na rin. Ang tanging nasa isipan daw niya noon ay kung sakali mang maabutan nga niya yung aswang na yon, ay hindi siya magdadalawang isip na muling tagain yon. At sa pagkakataong yun din ay sisiguraduhin daw niya na magagawa niyang paslangin yung aswang, o kung hindi man ay magagawa niyang sugatan yun ng malubha. Dali-daling lumabas sa kanilang bahay si Lolo at wala siyang naging pakialam kung nakadamit siya ng pambabae. Noong mga panahong yon, naisip daw niyang madilim naman yung paligid at wala namang ibang taong makakakita sa kanya. Saktong pagkalabas daw niya ay naaninag kaagad niya yung figura ng isang nilalang na malapit sa kanilang dingding. Hindi raw yun gumagalaw at nananatili lamang sa kanyang kinaroroonan. Ayon pa kay Lolo ay malamang daw iniisip ng aswang noon na siya nga si Lola dahil nakadamit ito ng pambabae. At isa pa raw ay damit rin ng buntis yung kanyang isinuot na paniguradong may naiwang amoy ni Lola. Hindi pa raw kasi nalabhan yung ginamit ni Lolo. Subalit noong napamura ulit si Lolo at pagkatapos ay nagmadaling tumakbo para sugurin yung nilalang, mabilis rin daw yung tumakbo palabas sa kanilang bakuran. Napailing na lang daw si Lolo noon dahil naiwan pala niyang nakatiwangwang yung tarangkahan ng kanilang bakod. At sa kadahilan ng yon, naging madali nga para sa nilalang yung pumasok doon at nagawa pang ang hawakan yung tiyan ni Lolo na inakala malamang ng aswang na si Lola. Hinabol nga ni Lolo yung nilalang hanggang sa labas ng kanilang bakuran, pero napakabilis raw punong tumakbo at hindi nga niya nagawang abutan. Muli pa siyang sumigaw at minura yung aswang bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. At noong makapasok ng araw si Lolo, natatawa siya dahil nagawa niyang linlangin yung aswang na yon. Maging kami noong ikwento po niya ito ay medyo natawa rin dahil ang akala talaga ng aswang si Lola nga yung kanyang kinakapa. Dahil suot nga ni Lolo yung damit nito at medyo malaki rin yung tiyan noon ni Lolo dahil umiinom po ito palagi ng beer. Mabuti na lang din at naisipan rin ni Lolo na magpalit sila ng pwesto dahil kung hindi baka nagtagumpay raw yung aswang na yon sa kanyang gustong gawin. Dumaan pa nga yung mga araw noon at hindi naman nakita pang muli nila Lolo yung naturang ginang. Kalaunan ay nabalitaan na lamang niya na patay na raw pala ito noong pumasok daw siya sa bahay ng isang buntis. Ay nagawa rin daw siyang tagain ng asawa ng buntis na siyang araw na ikinamatay nito. Yun daw yung kumalat na mga balita noon. Kaya't hindi na nga rin naulit pa yung mga nangyari at naging maayos naman po yung lahat. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa mga matyagang nakinig. Paalam. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Jack. At gusto ko lamang na ibahagi sa inyo itong kwento. Nakwento sa akin ng aking tsuhin na tawagin po nating Martin, na kapatid po ito ng aking ama. Dahil nalaman itong nahihilig ako sa mga kwentong kababalaghan, naisipan din itong ikwento sa akin yung kanyang naging karanasan
Noong 11 taong gulang pa lamang daw siya. Siya nga pala, nangyari po ito sa Negros Oriental. Nag-iisang anak pa lamang ng kanyang mga magulang noon, yung tsuhin ko. Malaki po kasi yung agwat nila sa edad ng aking ama. Ayon pa kay tito, nasa bukiring bahagi ng dating nayo nila sila nakatira. Sa kadahilan ng yon, sa bukid daw yung trabaho ng kanyang mga magulang. Pati na rin ng iba nilang mga kababaryo. Maraming mga alagang hayop din noon yung nakatambay sa mga bukirin. Gayong may mga sariling kulungan yung mga ito roon. Wala rin namang problema sa mga taga-baryo ang ganong lagay ng mga alagang hayop doon. Gayong wala namang ikinababahala ang mga ito. Wala din naman kasing napapabalitang may aswang o kahit na anong mababangis na hayop na gumagala upang manalasa sa mga alagang hayop ng mga tao roon. Sa loob ng halos ilang taon, naging maayos yung ganong kalagayan nila sa kanilang nayon. Maging yung mga alagang hayop nga rin ni tito ay nandun din sa lupain nila dahil mas madali nga raw doon. Pero isang umaga noon, nagulat na lang daw yung mga kababaryo ni tito dahil may isang kulungan ng mga alagang hayop na pagmamay-ari ng isang nilang kababaryo ang nakabukas na at patay na raw yung mga alaga nitong bibe. Meron ding mga kulang. Nagtaka nga sila nang makita yung sinapit ng mga yon. Mula sa hindi matukoy na mabangis na hayop. Bali daw kasi yung mga leeg nito at wakwak rin daw yung mga tiyan. Kahit ang bahay ni na tito ay medyo malapit sa mga kulungan, wala naman daw silang narinig na ingay na hutsat na may hindi magandang nangyayari sa mga alagang naroroon. Inisip pa nga nila noon na madaling araw na nga yon at baka hindi pa sila gising at himbing pa rin sa kanilang pagtulog, kaya hindi nga nila napuntahan kaagad. Ayon naman sa mga kababaryo nila, baka mabangis daw na hayop lamang yung umatake sa mga bibe. At dahil doon, minabuti naman ng iba pa na siguraduhin na maayos nga yung kulungan ng kanilang mga alagang hayop. Nabahala rin kasi yung iilan sa kanila na baka balikan nga ang mga kulungan at yung kanila namang alaga yung mapagdiskitahan. Maging yung mga magulang ni Tito Martin ay sinigurado rin yung ayos ng kulungan ng kanilang alagang mga baka. Mula nga nang mangyari yon, tuwing lilisanin ng mga tao yung bukirin kung saan nga yung kanilang mga alaga, sinisigurado muna nila yung pagkakaayos ng kulungan ng mga ito. Halos ilang araw na rin daw na hindi na ulit yung pangyayaring yon, kaya't napaisip silang baka nagkataon lamang yung mga nangyari. Dahil nga doon ay hindi na rin naulit pa yung ganong pangyayari at kahit papano ay naging kampante muli yung mga kababaryo ni Tito, maging yung kanyang mga magulang. Hanggang isang gabi nga noon, sa hindi inaasahan ni Tito, nagising daw siya mga 10 PM. Dahil sa hindi raw niya malamang dahilan, nagtungo lang din daw siya sa banyo upang umihi. Gayong nakaramdam na rin siya na parang maiihi. Matapos niyang gawin yon, ay pabalik na sana siya sa kanyang kwarto nang makarinig siya ng mga pagyabag sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka nga yung tsuhin ko noon kung sino nga ba yung may gawa nun. Kaya't naisipan niyang silipin yung nasa labas ng kanilang bahay. Noong nakasilip na nga ito ay patuloy niyang naririnig ang mga pagyabag, ngunit pahina nga ito ng pahina, kaya't batid niyang papalayo na po yon. Napaisip daw si Tito kung sino nga ba yon at kung bakit tila patungo yon sa kanilang bukid. Hindi na sana niya papansinin yon, ngunit sumagi nga sa kanyang isipan yung nangyari sa mga alagang bibi ng kanilang kababaryo. Kaya't napagpasya niyang gisingin yung kanyang ama. Kahit anong gising daw yung gawin nito, ay hindi daw nagigising yung kanyang ama noon. Kaya't hinayaan na lang daw niya ito gayong pagod na pagod marahil ito dahil sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Nagpasya naman si Tito Martin na bumalik na nga sa kanyang kwarto. Yun nga lang po, hindi pa man siya nakakaupo sa kanyang kwarto. Minabuti raw niyang tumungo na lamang muna sa bukid upang tignan kung ano nga bang nangyayari ron. Parang kinukutuban daw kasi siya noon.
na parang may kakaiba sa taong kanyang nakitang patungo roon. Kinuha nga ni Tito yung itak ng kanyang ama at nagdala rin daw siya ng ilaw niya. At saka lumabas nga siya ng kanilang bahay. Kahit na sa ganong edad daw kasi, sanay naman daw yung tsuhin kong lumalabas-labas kahit gabi na. Kaya't hindi nga siya nakakaramdam ng takot at ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad patungo doon sa bukid. Noong makarating na nga ito doon, kagad siyang nagtungo sa may kulungan ng mga alaga nitong hayop. Nagdahan-dahan nga si Tito sa kanyang paglalakad. At gano'n na lamang yung kabang kanyang naramdaman nang sa hindi kalayuan ay meron siyang napansing taong naglalakad. Dahil hindi alam ni Tito kung sino nga ba yung taong papalapit sa kanyang kinaroroonan, nagpasya nga siyang magtago sa alam niyang hindi rin madaling makita nito. Pinatay rin daw niya ang kanyang ilaw na dala at nang hindi siya kagad makita ng tao roon. Habang nagtatago nga siya, bahagya siyang napapasilip. Palapit naman ang palapit noon yung naturang tao. At nang tuluyan na nga itong makalapit sa may kulungan, napagtanto nga ni Tito na isa pala yung lalaki. Nakatayo lang daw ito roon at tinitignan lang yung mga hayop na nasa loob ng mga kulungan. Walang ano-ano. Napansin daw ni Tito na napapasinghot nga sa ere yung naturang lalaki. Nagpalingalinga rin daw ito na animoy may kutob ito na hindi nga siya nag-iisa roon. Nagtagal din ng halos 1 minuto ang ginagawa ng lalaki bago nga nito isinagawa yung kanyang pakay. Hindi lumabas si Tito sa kanyang pinagtataguan dahil nais niyang alamin kung ano nga bang gagawin ng lalaki at nang meron siyang maikwento sa kanyang mga kababaryo kung sakaling magnakaw nga ito gaya ng kanyang hinala. Nasa ganoong sitwasyon nga sila nang hindi inaasahan ay biglang nagiba yung kilos ng lalaking yon. Ipinagtaka raw yun ni Tito, ngunit minatsaga na lamang niyang susunod na mga mangyayari. Makalipas nga yung halos 3 minuto, nanlaki na lamang yung mga mata ni Tito at napatakip ng kanyang bibig nang makitang nag-iiba na nga ng anyo ang lalaking kanyang binabantayan. Nakaramdam ng kakaibang takot yung tsuhin ko noong mapalingon sa gawin niya yung nilalang. Inakala kasi niyang nakita na nga siya nito at baka atakihin, ngunit hindi naman daw ito umalis sa kanyang kinatatayuan. Nadagdagan nga yung takot ni Tito nang mapansin nga nitong nagbabaga yung mga mata ng nilalang na iyon. Mabalahibo yung buong katawan at may mga mahabang mga binti. Hindi alam ni Tito kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan niya, gayong iyon nga yung unang pagkakataon na makita niya ito. Mas ikinagulat pa ni Tito ang mga sumunod na mga nangyari noon. Kitang-kita niya kung paanong walang kahirap-hirap na buksan ng nilalang yung gate daw ng kulungan na merong lamang mga baka. Kulungan daw yon ng kanilang kababaryo. Walang ano-ano. Bigla daw nitong sinunggaban yung hayop na naroroon at walang kaawa-awang kinagat sa leeg. Nagingay naman noon yung baka, ngunit mabilis din daw yun na binalian ng leeg, dahilan para hindi na nga ito makapagpumiglas pa. Nang wala ng buhay yung naturang hayop, napahandusay na lang daw ito sa lupa. Kitang-kita ni Tito kung paanong wakwakin ng nilalang yung tiyan ng baka. Hindi pa raw ito nakontento at nilantakan pa raw nito yung lamang loob ng kawawang hayop. Halos maduwal nga yung tsuhin ko noon, ngunit pinipigilan lamang niya dahil takot siya na baka makagawa siya ng ingay at baka sa kanya ibaling ng aswang yung pagkagutom nito. Makalipas nga yung halos 10 minuto, ay sinimot raw ng nilalang ang lamang loob ng bakang yon. Bigla rin daw itong napatayo nang makarinig ng ingay sa hindi kalayuan, kaya't mabilis raw itong umalis. Nang wala na nga yung nilalang, hindi pa muna lumabas si Tito sa kanyang pinagtataguan.
Hinintay nitong may dumating. Ngunit wala rin naman. Kaya't naisip pa niyang umalis sa pagkakatago at mabilis na ring umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating sa kanilang bahay, hindi mapakali si Tito. Sinubukan niyang gisingin yung kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa rin daw nagigising yung mga ito. Marahil ay dahil talaga sa pagod. At dahil nga sa nakita ni Tito ng gabing yon, hindi na raw siya nakatulog hanggang mag-umaga. Kinaumagahan nga nang magising yung kanyang mga magulang. Kagad raw na niyaya ni Tito ang mga ito patungo doon sa bukid. Hindi man daw nila alam kung bakit nagkakaganon yung tsuhin ko, ay sumunod na lamang daw sila. Nang makarating na nga sila sa bukid, marami na nga yung mga taong naroroon habang tinitignan yung patay na baka. Nagulat nga yung mga magulang ni Tito dahil doon. Walang ano-ano, nagwika nga yung tsuhin ko tungkol sa kanyang nakita. Ayaw pa sanang paniwalaan ng mga kababaryo nila nang sabihin niya kung ano nga yung kanyang nakita. Pero marami nga yung nagsabi na marahil aswang talaga yung nakita nito at totoo nga yung kanyang mga ikwenento. Dahil sa nadiskubre nilang yon, napagpasya nilang magpulong-pulong kung paano nga nila hahabulin yung aswang na nananalasa sa kanilang mga alagang hayop. Nang sumangayon na nga yung lahat sa napag-usapan, minabuti nga ng mga ito na ihanda yung kanya-kanyang mga armas para sa kanilang gagawin kinagabihan. Noong gumabi na nga, halos lahat ng mga kalalakihan sa kanilang baryo ay nagtungo doon sa kanilang bukid. Nagtago raw sila sa mga pwedeng pagtaguan doon na hindi sila kaagad makikita ng mga taong paparating o kung sino man yung nilalang. Naghintay nga sila roon at minatsyagan yung paligid. Maging si Tito ay sumama na rin sa kanyang ama upang masaksihan kung paano nga mahuhuli yung aswang. Makalipas yung humigit kumulang 1.5 oras noon, meron nga silang natanaw na taong papalapit sa kanilang bukid. Nagtago ang mga ito at sinubukang hindi gumawa ng kahit na anong ingay. Pansin kaagad nila yung naturang tao na tila nagmamadali ito sa kanyang paglalakad. Nang marating na nga nito yung kulungan, nagpalinga-linga raw ito sa paligid, kahit napapasinghot daw ito sa ere. Na parang meron daw siyang naaamoy pero hindi raw nito pinapansin dahil mukhang gutom na raw ito at binuhos na ang kanyang atensyon doon sa mga hayop sa kulungan. Ganon nga raw yung sitwasyon nang paunti-unti ay nagbabago raw ulit yung anyo ng naturang lalaki. Makalipas yung ilang minuto, gaya nga ng paglalarawan ni Tito sa aswang, ganon din daw yung kanilang nakikita ng mga sandaling yon. Walang ano-ano, walang kahirap-hirap nga nitong binuksan yung kulungan ng maalagang baka ni na Tito. Pero bago pa man magawa ng aswang yung kanyang plano sa mga alaga, may mga kababaryo daw silang gumamit ng palaso. At tumama daw yon sa nilalang na iyon. Yun pa raw kasi yung ginagamit ng mga tao roon sa kanilang baryo sa pangangaso. Mabuti na nga lang at asintado naman daw yung pagkakatama nun sa nilalang. At hindi nga sa mga baka ni Tito tumama. Napahiyaw raw yung aswang noon at nagpalinga-linga sa kanyang paligid. Ganon na lang yung gulat ng nilalang. Nang maglabasan na nga yung mga taong nagtatago at mabilis nang lumapit sa kanya. Tatakbo pa raw sana ito upang tumakas ngunit napagtanto niyang napapalibutan na nga siya ng mga tao. Susubukan pa raw sana niyang lumundag paalis doon. Ngunit bago pa man daw niya magawa yon, ay meron daw sibat na tumama sa kanyang tiyan. Napatingin daw yung aswang sa sibat na nakabaon sa kanyang tiyan at dahan-dahan daw itong napaluhod. Hindi na nga nila inaksepan noon yung pagkakataon na mapuruhan yung aswang na yon at nilapitan nga nila ito upang tagain. Hanggang sa hindi na nga makalaban pa, pinagtulungan daw nila yung aswang hanggang bumalik ito sa anyo ng pagiging tao dahil sa labis nitong panghihina. Duguan na nga yung katawan nito at halos lahat daw ng parte ng katawan ay nasugatan na rin. Bunga ng mga taga ng itak. Minabuti na lamang daw nilang hayaan muna ito
hanggang sa humugot na lang ito ng malalim na hininga bago tuluyang nalagutan. Nagpasyang araw sila noon na magukay sa lupa at lagyan ng gasolina yung katawan ng aswang. Inihulog daw nila ito sa hukay na kanilang ginawa at sinilaban hanggang sa naging abo daw yung katawan nito. Tinakpan daw nila ng lupa yung hukay at saka nagsiuwian na. Ayon pa sa kwento ni Tito, napag-usapan daw nilang ilihim muna yung tungkol doon. Pero siyempre medyo kumalat pa rin daw yon. Mula daw noon parang hindi na rin muli pang naulit yung mga ganong pangyayari. Pero siyempre sa mga nakakaalam ng kwentong ito ay naroon pa rin yung kilabot na kanilang mararamdaman tuwing maaalala nila umuling marinig yung kwento tungkol dito. At dito na nga po nagtatapos yung kwentong ito. Magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay sa mga kwento dito. At naway nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig ng mga kwento. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Jimboy, 29, at Tubong Leyte, yung pamilya ko. Hindi ko na lang siguro babanggitin yung eksaktong lokasyon kung saan nga naganap, basta't liblib po na lugar ito at medyo malayo sa mismong sentro. Isa po kong nurse aide sa Maynila, ngunit sa kasamaang palad ay nasuspindi po ako noon matapos masangkot sa isang gulo na hindi ko alam na ikapapahama ko pala. Tama marahil yung iniisip ninyo dahil tungkol po sa babae yung naging problema ko noon. Dahil nga doon ay nasuspindi po ako ng 1 linggo sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Kaya pinili ko na lang munang umuwi sa aming lugar upang kahit papano ay makasama nga yung pamilya ko. May katagalan na rin po kasing hindi kami nakakapag-banding at nakita ko nga po yun na oportunidad upang makabawi sa mga magulang ko at kapatid. Sa lugar na kinalakihan ko ay talaga namang pinaniniwalaan yung mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kababalaghan na may kinalaman nga sa mga engkanto, halimaw, maligno at ang pinakakinatatakutan sa amin noon, mga aswang. Pero kahit napatok po ito sa aming tagong lugar, ni minsan ay hindi po ako napapaniwala sa mga yon. Isa pa ay syempre taong siyensya po ako. Nurse nga po ako, diba? Kaya naniniwala talaga ako na yung lahat ng mga bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag gamit yung teknolohiya at siyensya. Pero dahil marunong akong rumispeto sa paniniwala ng iba, ay nanatili na lang po akong tahimik kapag ito po yung topic. Nakakaisang linggo na po ako noon sa Leyte nang dumating nga yung pinsan kong tawagin na Tingdong at yung asawa nito na 6 na buwan ng buntis noon na mula pa nga sila sa kabilang bayan. Dahil may ganap nga sa side ng pamilya nila tatay noon ay pumunta nga sila doon ni nanay kasama yung kapatid kong bunso at ako lamang po yung naiwan sa bahay. Inong mga panahon po yon ay nagkataong may kakapasok lamang na bagyo dahilan upang umulan ng malakas at mawalan ng kuryente. Na parang timing rin po talaga na pinauwi lang ako at nangyari na yung mga ganon. Pinatuloy ko naman si Dong at yung asawa nitong tawagin nating Tinding sa loob ng bahay. Mabuti na nga lang at may pagkain pa sa amin noon kaya naman nakakain naman po sila. Meron sana akong sadya kay Uncle kaya naparito ako, Jimboy. Saad pa nga po ni Dong noon. Hindi naman ako nagtanong tungkol doon. Naku tol, mukhang hindi makakauwi sila nanay at tatay dahil sa lakas ng bagyo. Saad ko naman dito bago ko nga po siya inayang makipag-inuman na lang. Mabuti na nga lang at mabait naman yung asawa nitong si Tinding. At pumayag naman po itong mag-inom muna kami ni Dong. Tamang-tama ay meron pong naitabing alak si tatay noon sa may kusina. Kaya't hindi na nga po kami nag-abalang bumili. Lalo at mahirap rin naman. Kinuha ko din po yung isang manok na native noon sa kulungan namin upang katayin at gawing pulutan. Habang nagiinom kami, ginawa ko nga pong tinola yung luto sa hita at pakpak ng manok. Habang palagitik naman po yung pampulutan namin noon. Habang tuloy-tuloy nga ako sa pag-asikaso, ay meron akong napansing isang matandang babae sa may labas ng bahay. Nakaharap nga po ito sa may tapat ng bahay. Para bang may kailangan. Kaya naman sumaglit nga po ako ng ilang sandali upang tanungin yung matanda
Nang makita nung matandang babae na nagpapayong ako at papalabas na nga ay dali-dali po itong naglakad papalayo sa hindi ko naman malamang dahilan kung bakit. Napakunot na lang po ako ng noon dahil mga ilang metro lang po yung layo ko doon sa matandang babae. Nang mapansin ko na tila kakaiba po talaga ito. Yun bang parang ang tanda na po ng itsura ng balat nito at ng mukha, pero yung galaw po niya ay parang napakasigla pa. Siyempre nagtaka po ako noon. Katunayan ay hinabol ko pa nga po siya kahit malakas nga yung ulan. Pero lumiko po ito bigla at nung hinabol ko pa nga po ay bigla na lang din po itong nawala. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Pagbalik ko ay sanalubong ako ni Dong at ni Tinding habang tinatanong kung saan ba ako nanggaling. May nakita kasi akong matandang babae. Medyo mahaba yung buhok nito at kulay puti at mukhang matapang yung itsura kahit napakatanda na. Tatanungin ko lang sana kung ano bang sadya nito. Kaso nga lang, umalis na ito at napakabilis niyang nawala. Isa pa, parang may kawirduhan yung matanda at kakaiba yung kilos nito. Sambit ko na lang po noon. Sir Dan, hindi ko inaasahan na makikita ko yung nakakapanghilakbot na reaksyon ni Dong noon at ni Tinding. Umantong pa nga yun sa pag-iyak ng misis ni Dong. Kaya naman muling napakunot yung noo ko doon at nagtanong ako sa kanila kung bakit. Ayon kay Dong, kaya raw sila nagpunta sa bahay upang manghingi ng tulong kay tatay dahil may isang aswang umano na gumagambala sa kanila. At malaki raw yung tsansa na yung matandang babaeng nakita ko ayun na nga yung aswang na gumagambala sa kanila gabi-gabi. Aswang? Sa modernong panahon na ito may mga ganon? Hindi ba't panakot lang yan sa mga batang ayaw matulog? Tanong ko pa nga po kay Dong noon. Pinabulaanan po ito ng pinsan ko at pinagkwentuhan po namin yung tungkol doon habang umiinom kami ng lambanog. Sa patuloy naming pag-iinom ay kitang-kita ko sa kanya yung matinding takot. Ngunit hindi ko ito pinaniwalaan. Hayop na aswang yan. Pinupuyat ako ng gabi-gabi sa pagbabantay dahil dumadapo nga ito sa aming bubungan. At doon ay napakaingay. Ilang ulit ko rin sinubukang gawa ng paraan upang mapaalis nga yung aswang na yon. Pero hindi naman ito nagiging epektibo dahil ilang araw lang itong titigil at muli rin namang babalik. Seryoso pa nga po nitong Saad at pagkatapos ay bigla ang nilago ko yung tagay. Lahat ng kwentong yun ni Dong ay pinadaan ko na lang sa aking tenga at hindi ko na kinontra. Malay ko ba kung totoo nga yun? Kilala ko kasing maloko o palabiro nga yung pinsan kong ito, kaya't hindi nga ako agarang kumagat sa kanyang kwento. Mag-alas 8 na nga ng gabi noon nung bagyang tumigil yung pag-ulan. Normal lang sa akin yung lahat pero hindi sa mag-asawa na para bang nakikiramdam sa paligid. Ay nako, wala kayong dapat ipag-alala. Kasi sambit ko pa pero agaran po akong tumigil nang marinig ko yung isang kakaibang huni na mula sa labas ng bahay. Kakaibang huni po yun na sa hindi ko may paliwanag na dahilan ay parang bahagya po akong kinilabutan. Nagbiro pa nga ako noon na baka tunog lamang yon ng mga hayop na dumadaan. Ngunit nakaramdam ako ng matinding kaba nang mapagtanto ko na parang malabo naman yon sa ganong panahon at ganong oras. Hindi rin po sementado yung daan sa lugar. Kaya nagtataka ako kung paanong parang lumalagotok po yung tunog na aming naririnig. Unti-unti na akong nakaramdam ng kaba noon. Lalo na nga nung pakinggan ko na tila sa isang mataas na bahagi nga nagmumula yung ingay na yon. Unti-unting namawis yung noo ko habang tahimik kaming tatlo na nakikiramdam sa bawat segundong dumadaan. Halos maghiyawan nga kami sa gulat nang biglang may malakas na kumalabog sa itaas ng bahay namin sa may bandang bubungan. Yan nga ba yung sinasabi ko, mahal? Nasundan pa rin tayo ng demonyong aswang na yan eh. Saad pa nga ni Dong sa kanyang asawa. Ilang saglit pa yung lumipas noon at nagsimula ng maglagatukan yung yero ng bubungan na para bang may kung sinong naglalakad. Tol, meron ba kayong asin at bawang dyan? Saad pa nga po ng pinsan ko noon. Anin mo naman. At bakit sa ganitong sitwasyon? Saad ko naman dahil hindi ko alam yung sinasabi nito. Hindi mo ba alam yun yung panlaban? Kung hindi natin gagawa ng paraan yan, baka hindi niyan tayo lubayan ng buong gabi. Maniwala ka. Seryoso pa po nitong Saad. Nagdali-dali nga akong maglakad noon papunta ng kusina upang kunin yung garapo ng asin.
at ilang pirasong bawang na kailangan ng pinsan ko. Matapos kong may abot sa kanya yung mga ito, iniabot niya yung ilang dakot ng asin sa kanyang asawa at sinabihang sabuyan nito yung kung sino mang makikita niyang papasok sa bahay. Kahit daw kami ni Dong kapag pumasok kami sa buyan niya kami upang makasiguro dahil baka magpanggap nga raw ito. May kakayahan daw kasi yung mga ganong nilalang na magpalit ng anyo at manggaya ng kung sinong naisin nila para manlansin ang kanilang biktima. Matapos yun ay naglakad na nga kami ni Dong palabas ng pinto at dali-daling isenaryon ni Tindeng. Napakunot nga yung noo ko noon kay Dong habang nakayukong naglalakad at pasipat-sipat sa madilim na kapaligiran. Nang makapwesto na nga si Dong kung saan namin naririnig yung ingay, dumakot pa ito ng asin at buong lakas itong isinaboy sa itaas patungo doon sa aming bubungan. Nung una ay nakala kong kalokohan lamang yon, pero nangatog po yung tuhod ko bigla nang marinig ko yung isang nakakagimbal na hiyaw ng kung sino sa aming bubungan. Sigaw po yun ng kung sinong parang nasaktan. Muli ay dumakot si Dong at mabilis na isinaboy sa itaas ng bubungan. Muli ay humiyaw po ng humiyaw yung kung sinong naroon. Ilang ulit pa po niyang inulit yung ganon hanggang nakita naming dalawa na merong tumalon pa ibaba. Doon sa puntong yon ay nagbago nga yung aking paniniwala dahil kitang-kita ng dalawang mata ko yung isang maitim na nilalang na may buhaghag na buhok at wangis ng isang matandang babae. May mahaba rin po itong dila na namumula pa at parang ang laki po ng bunganga nito. Umaangil pa po ito ngunit matapang itong pinagbabato ni Dong ng bawang at sinabuyan rin ng asin. Kitang-kita ng dalawang mata ko na sa pagtama ng bawat butil nun sa katawan ng nilalang ay animoy umuusok po yun at talagang naapektuhan po siya doon at nasasaktan. Yung kaninang mabalasik at parang atakihin po kami ay parang biglang natakot dahil sa mga pangontrang ginamit ng pinsan ko sa kanya. At doon nga ay nagmadali na nga pong tumakas yung nilalang na yon. Habulin pa nga sana ito ni Dong, pero pinigilan ko na dahil iniisip ko na baka hindi lamang ito nag-iisa at madisgrasya pa nga siya sa paghabol sa nilalang. Pagbukas nga ni Tinding ng pinto ay laking gulat namin ni Dong nang bigla nga niya kaming sinabuyan ng asin sabay ng malakas na sigaw. Pero ganun din talaga yung sinabi ni Dong na gawin kung sakaling merong pumasok dahil baka nagpapanggap nga rin yung nilalang. At isa pa, hindi naman kami maapektuhan kapag ginawa niya sa amin yon dahil hindi naman kami mga aswang, maliban na lang kung may nagpanggap. Sa puntong yon, nagkatinginan pa nga kami ni Dong at medyo napangiti na lang po kami dahil talagang alerto rin yung asawa nito. Sa takot po namin ni Dong, magdamag kaming gising noon at nagbabantay lang sa tulog na si Tindeng. Inaantay naming pumutok yung liwanag bago nga kami magpakampante. Pagdating nila tatay kinaumagahan, agaran po naming ipinalam sa kanila yung engkwentrong naganap kagabi. Ibinabalang po nila ni nanay yung kanilang mga dalahin noon at muling umalis kasama yung mag-asawa. Saan ba sila pupunta? Tanong pa nga ng kapatid ko noon. Pupunta malamang yun kay Poroy, yung albularyo. Malamang ay magpapatanggal sila ng marka ng aswang at baka magpagawa rin ng proteksyon upang hindi na nga sila gambalain pa. Sambit ko naman noon. Lalo at matagal na ngang problema ni Dong yung tungkol sa mga aswang yon. At may mga nilapitan na rin daw sila pero hindi nga raw nakatulong sa kanila dahil mukhang mga peke lang naman na albularyo. Mula nang nakaranas po ako ng paggambala ng isang tunay na aswang, ay lalo pong naging bukas yung pag-iisip ko noon tungkol sa mundong ating ginagalawan, pati na rin sa mga kababalaghan. Bagamat may mga nilalang pa rin hindi ko pinaniniwalaan, isa lang po yung masasabi ko. Naniniwala po kung merong aswang. Totoo sila. Lalo at naranasan na rin po namin kasama ko pa yung pinsan ko at yung asawa nito. Magmula naman po nun ay parang naging mabuti naman po yung lagay ng pinsan ko at ng asawa niya. Naipanganak naman po nito ng ligtas yung kanyang dinadala. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito. At nagpapasalamat rin ako sa ating narrator sa pagkakataong ibinahagi nyo.
Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig dito. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig. Una pa lang ay magpapasalamat ako sa inyo dahil pinaunlakan po ninyong basahin itong aking karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Martin, 39, at kasalukuyang nasa isang small-time na negosyo dito sa Caloocan. Taong 2007 ay naghiwalay yung mga magulang ko matapos na nga na magloko ni Papa. Ipinagpalit niya kasi yung mama ko sa isang babae na dihamak na mas bata ng ilang taon. At dahil po doon ay lumayas kaming dalawa ni Mama at doon nga nanirahan sa probinsya nila sa Rizal. Noong mga panahong yon ay literal na liblib yung lugar. Pero sa kasalukuyan naman po ay medyo hindi na ganon. Dahil sa paghiwalay ng mga magulang ko ay naghanap ako ng mga bagay na maaring mapaglibangan. At maswerte ako dahil yung pinsan kong tawagin nating Kuya Carlito ay isang maninilbi sa isang maliit na simbahan sa lugar na yon. At isinama nga po niya ako upang maging isang sakristan. Nang sa gayon ay may makatulong nga sa kanya sa mga gawain sa simbahan. Madali naman naming napapayag si Padre Noli noon sa aming kahilingan. Patunayan pa nga, binibigyan pa nga po niya ako ng allowance noon kada linggo mula daw sa mga sponsor ng simbahan. Yung perang natatanggap ko naman ay binibigay ko naman kay Mama para makatulong sa mga gastusin. Araw po ng Sabado noon, habang nag-aasikaso kami ni Kuya Carlito ng mga gagamitin ni Padre sa kanyang misa, ay may napansin akong lalaki doon sa labas na para bang may hinahanap. Dali-dali naman po itong minuso ni Kuya upang lapitan ko at kausapin. Magandang araw po. Ano po bang atin? Magalang ko pa nga pong tanong sa lalaki noon na talagang nakabihis. At merong malaking bag sa ibaba ng kanyang paahan. Nariyan ba si Father Noli? Siya kasi yung sinadya ko rito eh. Maaari mo ba siyang tawagin para sa akin, iho? Malumanay naman po nitong Saad. Magalang akong nagpaalam sa lalaking yon at lumapit kay Kuya Carlito upang sabihin yon. Nagulat naman ako sa naging reaksyon ni Kuya Carlito dahil naalala niya bigla yung bili ni Father Noli tungkol sa pagdating ng isang pari na pansamantalang hahalili sa kanya para sa aming simbahan. May importante po kasi itong asikasuhin noon sa kanilang probinsya at kinakailangan niyang umuwi sa lalong madaling panahon para makabalik din siya sa susunod na linggo. Sa puntong yon, inasikaso nga namin yung bagong dating na pari na nakilala namin bilang Father Bello. Napakabata pa po nito kung titignan, malayo sa edad ng butihin naming kura paroko. Si Father Bello ay nagmula daw sa bayan ng Quezon at ito daw yung unang simbahan na napunta niya upang doon nga manilbihan mula doon sa probinsya nila sa Quezon. Tuwang-tuwa nga yung halos lahat sa amin noon dahil sa bagong pari na mas bata at magaling makisama sa mga taong taga sa amin. Hindi gaya ni Father Noli na medyo masungit nga dahil din sa kanyang edad. Isang Huwebes ng hapon, buwan ng Oktubre, inaabot nga kami ng gabi sa pag-aasikaso at paglilinis ng simbahan noon. Dahil may ikinasal nga kani-kanina lang. Mga bandang 7:00 nga ng gabi ay nagtungo nga kami sa maliit na bahay ni Father Bello upang magpaalam na alis kami ni Kuya Carlito. Hindi sumama si Kuya noon at naghintay na lamang sa gate ng simbahan. Baka raw kasi merong makapasok na kung sino at magkalat pa sa loob. Habang naglalakad nga ako patungo sa bahay ni Father ay nakaramdam ako ng kakaiba na hindi ko rin maipaliwanag ngunit sapat na nga upang panayuan ako ng mga balahibo ko sa batok. Hindi ko naman yun binigyan ng pansin dahil iniisip ko na naroon nga ako sa isang banal na lugar at walang masamang espiritu na magkakamaling pumaroon. Pagtapat ko sa pintuan ng kwarto ni Padre, tinawag ko nga siya ng makailang ulit pero wala siyang naging tugon. Kaya naman umikot nga ako sa kabila upang silipin yung pari dahil inakala kong baka nagluluto nga ito ng hapunan. Pagbalikwas na pagbalikwas ko ay halos panawan nga ako ng ulirat dahil sa gulat ko nang makaharap ko ng isang malaking asong kulay itim at may mapupulang mga mata. Grabe po yung takot ko noon lalo na nga nung sinimulan po ako nitong singot-singotin. Muntik pa nga akong maihi noon dahil sa takot at pagkabigla. Lalo na nga nung makita ko
yung naglalakihan nitong mga ngipin at yung bunganga nitong talagang naglalaway. Dahan-dahan akong umatras habang hindi inaalis yung mga mata ko sa malaking asong yon. Pero kahit saan nga ako humarap, ay doon din po ito nakaharap. Ayaw po nito akong paalisin. Dahil sa takot ko ay sumigaw na nga po ako noon ng malakas. Father Bello, tulong po! Sigaw ko po noon habang umiiyak na halos sa takot. Napakunot naman yung noo ko nang biglang tumigil sa pag-angil yung malaking asong yon. At nagpalinga-linga bago mabilis na tumakbo papunta sa likod ng bahay. Maya-maya pa ay bigla namang lumabas si Father Bello at agaran nga akong inasikaso. Nagulat pa nga po ako noon dahil wala siyang damit pang itaas at katunayan ay sinusuot pa lang po niya nung bigla itong lumabas. Na paano ka ba? Sinaktan ka ba ng malaking itim na aso? Tanong pa nga po nito habang tinitignan yung mga braso ko kung meron bang kung anong sugat. Agara naman akong napatigil sa pag-iyak nang mapagtanto ko yung sitwasyon. Napaisip ako ng mga sandaling yon na kung paano nga nalaman ni Padre na malaking itim na aso yung nakaharap ko. Gayong hindi ko naman sinabi dito at imposible rin naman na naroon siya nung mga sandaling yon. Dahil sana agara naman siyang sumagot at matatanaw ko rin sana siya. Itatanong ko pa nga sana sa kanya kung paano nga niya yon nalaman. Kaso nga lang ay biglang dumating si Kuya Carlito. Nang masiguro na nga ni Father Bello na maayos naman yung lahat, ay hinayaan na nga kami niyang umalis para makauwi na rin. Habang naglalakad kami ni Kuya Carlito, dito na ako nagkwento sa kanya tungkol sa mga nangyari kanina. At ganoon na lamang yung gulat ko nang malaman na siya din pala ay nakaharap yung malaking itim na asong yon. Sinubukan pang ilarawan ni Kuya Carlito yung aso at lahat ng yun ay nagtugma. Kaya naman nagsimula na nga siyang magkwento. Marami daw mga weirdong pangyayari yung naganap mula nung humalili si Father Bello. Dahil di hamak na mas matanda nga sa akin si Kuya Carlito, siya na nga yung mas matagal na naka-duty doon sa simbahan. May ilang pagkakataon din na palagi nga akong nauuna ng uwi sa kanya. Kaya naman halos pang hilakbutan nga ako dahil sa kanyang mga ikwento. Noong nakaraang buwan daw, nung mga 3 araw akong hindi nagsilbi, ay siya raw yung humalili sa mga araw na wala ko. Isang misa daw habang sinusubo ni Father yung ostya. Sa mga parokyano, ay lumapit daw si Aling Asunsyon, isang taga sa amin na buntis nga ng mga 6 o 7 buwan. Pagtapat daw nito sa harapan ni Father at pinanlisikan ng mata yung ali. Nahuli niya raw ito ng makailang ulit na nakatitig ng diretso doon sa tiyan ng ali habang palihim na dinidilaan yung kanyang labi na para bang nasasarapan o natatakam. Pautal-utal rin daw itong nagsalita na para bang nahihirapan na ewan. Nang tanungin daw niya ito kung kamusta nga yung kanyang pakiramdam, pinanindigan daw ng balahibo yung ali nang makita niya na parang nagbago raw yung mata ng pari. Nagpapikit-pikit na lang daw siya ng makailang ulit at doon ay bumalik naman daw ito sa dati nung tinignan nga niya ulit. Dahil sa weirdong inaasal ng pari, ay minadali na nga raw nitong matapos yung misa dahil masama raw yung kanyang pakiramdam. May isa pa daw na pagkakataon noong nakaraan na habang naglilinis daw si Kuya Carlito, mga pasado 6:00 na raw yon, nang magtapon daw siya ng basura sa likod ng simbahan sa may gawing mapuno. Dulukso na raw sana siya palapit sa may basurahan nang makita niya sa hindi kalayuan yung isang malaking asong kulay itim na may mapupulang mga mata tulad rin ng nakita ko. Marahan daw itong naglalakad at nagpapalingalinga bago pumasok doon sa may talahiban. Papaalis na raw sana si Kuya Carlito dahil iniisip niyang wala namang kakaiba doon. Ngunit agaran daw siyang napatago nang biglang lumabas galing sa may talahiban si Father Bello. Nahubot-hubad umano at nakatapis lamang daw ito ng kanyang damit na pinaghubaran. Tila daw na estatwa nga siya nung mga panahon yon at hindi nga nakagalaw ng ilang mga segundo. Nang mapagtanto niya ang ilang mga bagay, inihagis na lang daw niya ng basta yung sako ng basura at nagtatakbo na nga pauwi ng bahay. Kinaumagahan daw, ayaw nga niyang bumalik sa simbahan ngunit sinundo raw siya ng pari sa bahay upang pakiusapan. Takot raw talaga siya noon na humarap kay Father Bello.
Pero hindi nga niya yon masyadong ipinahalata dahil baka pagdudahan daw siya na meron nga siyang nakita. Tama ka nang iniisip, Martin. Baka aswang si Father Bello. Yun yung hula ko. Isa siyang aswang. Pabulong pa nga na saad ni Kuya Carlito noon, sabay pinakita niya sa kanyang tagiliran yung isang supot ng asin na gagamitin daw niya kapag sinubukan siyang biktimahin ng huwad na pari. Kung tunay siyang aswang, bakit nakakapasok siya at nakapagdarasal dito sa loob ng simbahan? Tanong ko naman kay Kuya noon. At ayon kay Kuya Carlito, kaya daw hindi natutunaw yung aswang sa loob ng simbahan o ng hihina ay dahil normal na tao daw itong humaharap sa bahay ng Diyos. At nakapagdarasal naman daw itong hindi naapektuhan. Pero ibang usapan naman daw kapag pumasok nga siya sa loob na nasaan yung aswang ito. Dahil kapag ganun daw ay siguradong tatabla na siya at baka malamang ay manghina ito o baka hindi nga magawang makapasok. Malapit na kami sa bahay nang marinig namin yung isang nakakapanghilakbot na boses noon na talagang pamilyar. Sinasabi ko na nga ba, alam niyo yung tunay kong pagkatao, pues ito na marahil yung rason para hindi ko na kayo buhayin. Biglang saad po noon ng pamilyar na boses at walang iba nga po yun kundi yung pari. Talagang nakakatakot po yun. Mula sa madilim na sulok, kung saan nga namin naririnig yung nagsasalitang boses noon, ay doon nga lumabas yung isang maitim na nilalang na may naglalakihang pangil na para bang isang hayop. Tumatawa pa nga po ito habang ginagalaw-galaw yung kanyang mga kamay na merong mga mahahabang kuko. Walang sabi-sabi noon ay tumakbo na nga po kaming dalawa ni Kuya Carlito. Pero sa kasamaang palad ay nahablot po ng aswang na si Father Bello yung damit ni Kuya. Dahilan upang madala nga po siya nito at mayangat nang halos kalahating dipa mula sa lupa. Nang makita ko po yun, dali-dali akong lumapit sa ibabang bahagi ni Kuya. At talagang hinila ko pa nga po siya pa ibaba. Dahil pinipilit na po siyang dagitin ng nilalang na ito. Grabe po yung takot ko noon. Para po yung isang napakalaking paniki. Napilit pong inaangat si Kuya Carlito habang ako naman ay pilit itong hinihila upang hindi nga mapagtagumpayan ng nilalang yung kanyang balak na dagitin ito. Nung hindi nga po niya kami makuha ng sabay, ibinaba po nito si Kuya at tagumpisa ng umatake sa amin noon. Ilang ulit po kung sinubukang kalmutin ng aswang na yun. At katunayan na nakalmot nga po nito ako sa may bandang braso. Nagmamakaawa po ako noon hanggang sa bigla po itong tumigil sa kanyang pag-atake. At dahil sa saglit na pagkakataong yun, mabilis na dumampot ng bato si Kuya Carlito at buong lakas po niyang ipinukol sa aswang na yun. Dahil sa hindi po yun inaasahan ni Father Bello, magkakasunod po siyang tinamaan ng malaking tipak na bato. Nang mapansin kong tila wala namang epekto yung ginagawa namin noong pangbabato, doon ko na nga po naalala yung supot ng asin na nasa bulsa ni Kuya. Dali-dali ko po yung hinablot kahit grabe na po yung takot na aking nararamdaman. At sinubukan ko po yung ibudbod at isaboy. Sa bawat pagtama po ng asin noon ay talagang napapahiyaw po ito. Nasasaktan po ito kapag dumadampi sa kanyang balat yung asin. At doon ko nga po napansin na gusto na rin po nitong tumakas. At lalo po yung naging klaro sa akin nung marinig ko po na merong mga papalapit. Mukhang yung mga nagpapatrolyang mga tanod. Nang makita nga po ng aswang yung mga papalapit, doon na nga po ito tumakas at napakabilis po nitong kumilos. Wala po kong magawa noon kundi tignan lamang yon hanggang mawala sa karimlan. Iyak po kami ng iyak noon. Nung sinabi po namin sa mga tanod ay naniwala po yung mga ito. Pero binalaan nila kami na kapag sinabi daw namin yun sa ibang mga tao, malamang ay walang maniniwala sa amin at baka kung ano pa nga yung sabihin. Dalot isang pari po yung pinag-uusapan dito. Napakahirap nga namang paniwalaan ng ganon. Pero yung matindi at nagkumpirma nga ng aming sinasabi, mula po nang nangyari yun, umalis po agad si Father Bello.
Pagbalik po namin doon ay wala na roon yung kanyang mga gamit. Malamang ay nag-alsabalutan na nga. Yung malala pa po, pagbalik po ni Father Noli, doon po namin nalaman na hindi raw pala Belyo yung paring dapat hahalili sa kanya. At nalaman nga rin namin sa kanya mismo na hindi daw pala ito nakapunta dahil nagkasakit. Huli na rin daw nang malaman ni Father Noli kaya agaran nga raw siyang nagmadaling bumalik. Lalo at medyo liblib nga po yung lugar at siya lang din yung nag-iisang pari doon. Doon na nga po namin nakumpirma na yung pumunta doon ay isang huwad lamang na pari. Hindi lang namin alam kung paano nga niya nalaman na pwede siyang magpanggap para humalili. At hindi na rin po namin nalaman yon kung ano nga ba yung kanyang mga dahilan dahil hindi na po namin ito nakita pang muli. Pero siyempre, sinabihan po kaming ilihim na lang yung tungkol dito. At yun naman po yung aming ginawa. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Pagbati sa lahat ng mga masugid na tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo akong Jose. Hindi ko tunay na pangalan at ako ay 28 years old na rin po ngayon at tubong San Pablo, Laguna. Bata pa lang ako ay panatiko na nga ako ng mga kwentong katatakutan. Lalo na nga yung mga kwentong tungkol sa mga aswang. At yung ikukwento ko nga sa inyo dito ay ganoon din. Naganap yung kwentong ito sa mismong lugar namin sa San Pablo. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar para hindi na rin ako mabash at masabihan ng kung ano-ano. Bata pa lang kami ng kapatid kong tawagin nating Boyet ay maaga na nga kaming namulat sa pag-aalaga ng manok. Meron po kasi kaming poultry noon bilang kabuhayan at meron ding mga panabong bilang ginagawa ngang hobby ng tatay ko na tawagin po nating Tatay Saul. Ayon sa tiyo ko na mas matanda nga kay tatay, ay minana pa raw nila yung poultry farm na aming pinatatakbo sa mga ninuno pa namin. Bilang dalawang magkapatid lamang sila at maganda naman yung pamumuhay ni tito sa ibang bansa kasama yung kanyang pamilya. Hinayaan na nga nito yung tatay ko na siya nga yung humawak at mangalaga ng negosyong yon na napagtagumpayan naman po ng tatay ko noon. Sa negosyo naming poultry, ay ito na nga yung pinaka-source namin ng income at iba pang mga gastusin. Hindi naman mabisyo yung tatay ko. Bihira lamang po siyang uminom at hindi naman naninigarilyo. Pero naiinis po yung nanay ko noon sa kanya sa tuwing siya ay nagsasabong sa may malapit na tupada sa aming lugar. Hindi naman malaki kung tumaya yung tatay ko. Sakto lang din at tamang libangan lamang pero inaabot po kasi ito ng anong oras sa tupada. At minsan ay madaling araw na nga akong makauwi. Sa totoo lang po, ay palaging pinag-uugatan ng away ng aking mga magulang ito. Pero wala rin kaming magawa, lalo kapag nagsimula na ring mag-abot ng pera yung tatay ko kay nanay, kapag nananalo ito. Isang araw, mga bandang 10 AM, nang matapos nga kami ni Boyet sa aming mga gawain, isinama nga kami ni tatay sa sabungan upang maging pamilyar daw kami sa mga ganon dahil tiyak na kami daw yung magmamana ng negosyo naming manukan at kung papaano nga kami makakahanap ng mga kliyente sa loob ng tupada. Bagamat may alam nga ako sa larangan ng sabong, hindi ko naman po ito kinahaliwan at nawawalan nga ako ng interes sa mga ganon. Di gaya ni Boyet na mukhang minamahal na po yata yung mga ganitong bagay. Habang tuloy-tuloy nga sa pagsasabong si Boyet at tatay noon, ay nakaramdam ako ng pagkainip. Kaya naman tumayo muna ako saglit at nagpaalam na may aasikasuhin lamang ako saglit. Kaya naman magkakasunod na pagtango lamang yung ginawa ni tatay at Boyet noon sa aking pagpapaalam. Paglabas ko nga ng sabungan ay naglakad-lakad ako upang maghanap ng puno kung saan maaaring akong umihi. At matapos nito ay dali-dali nga akong dumukot ng isang pirasong sigarilyo at agad rin na sinindihan. Pagsiklab ng apoy sa posporo at makagawa nga ito ng bahagyang liwanag, lalo at gabi na rin po noon, ay halos mahimatay nga po ako nang makita ko
na may isang matandang lalaki na naroon sa gawing likuran ko na para bang sinisingot ako mula sa kanyang kinatatayuan. Anak ng tokwa, anong ginagawa mo dyan? Muntik na akong mayamatay sa takot oh. Sabi ko pa sa matanda noon na nakangisi lang din sa akin. Pasensya ka na iho kung natakot kita. Nagbabaka sakali lang kasi ako na baka may alok ko sa'yo, ang alaga kong manok. Tapos na kasi kami ng asawa ko ngayon at kinakailangan namin ng perang panggastos. Saad pa nga po ng matanda na grabe pa rin yung pagtitig. Nang sipatin ko nga kung anong uri ng manok yung kanyang dala, ay nagulat ako sa pagkamangha ng ilabas ng matanda. Yung isang tandang na purong itim. Mula sa kanyang pinakakuko, ng paa at hanggang sa dulo ng tuka ay purong itim po ito na animoy kasing itim ng uling. Sa totoo lang po, ay halos hindi ko nga nakita yung manok na hawak ng matanda dahil halos sumalo po ito sa madilim na kapaligiran. Sige na iho, ibibigay ko na lang sa iyo to ng mura. Kailangan ko lang talaga ng pera Muli pa nga po niyang saad. Nang makita kong kaawa-awa na nga yung matandang ito, agaran din naman akong nahabag, kaya kumuha nga ako ng pera sa bulsa ko at ipinambayad sa matandang lalaking tuwang-tuwa. Nang iabot na nga po niya sa akin yung manok na yon, sinubukan pa nga po nito kong atakihin. Dahil ubod po ng tapang ito kaya naman pinasilid ko na nga po muna ito sa kanyang bayong na hawak. Matapos kong maisilid yung manok sa loob ng bayong, ay papasalamatan ko pa nga sana yung matandang lalaking yon. Pero mabilis po itong umalis at agaran ko po itong hindi na nga nakita kung nasaan na nga ba nagpunta. Dahil wala na nga po ito sa gilid ko. Dali-dali naman akong bumalik sa loob ng sabungan upang ikwento sana kay tatay at boyet yung tungkol sa itim na manok na aking nabili. Papasok pa lang po ako sa pintuan ay nakasalubong ko silang dalawa. At ikwento ko na nga sa kanila yung detalye tungkol sa itim na manok na nabili ko sa matandang hindi ko malang nakilala. Pag-uwi naming tatlo sa bahay noon, agaran din po naming sinalubong yung matinding galit ng nanay ko. At napagsabihan po kami nito ng malala, lalong-lalo na nga yung tatay ko. Dahil sinasaksak daw nito sa aming mga utak at minumulat daw kami ng maaga sa pagsasabong. Habang tuloy-tuloy nga sa pagbubunga nga yung nanay ko noon, ay doon ko nga naalala yung manok na binili ko sa matandang lalaki kanina. Dali-dali nga akong bumaba upang kuhain yung bayong sa loob ng jeep namin noon. Ganoon na lang yung pagkamangha ni tatay at ni boyet noon nang makita nga nila yung isang itim at napakalaking tandang. Sa tinagal ko nang nagmamanok dito sa lugar, parang ngayon pa lang ako nakakita ng ganyan kagandang manok, anak. Wika pa nga ng tatay. Sa totoo lang ay wala naman talaga akong balak na bilhin ito Pero dahil naawa lang ako sa matanda na nagbenta nito kaya't kinuha ko na rin. Kapalit ng hindi naman kalakihang halaga. Saad ko, nagaran rin namang naintindihan ng mga magulang ko. Kaya lumapit si nanay noon at hinimas-himas yung likod ko. Ang tanong, mapapakinabangan kaya natin yan, nak? Ano sa tingin ninyo? Tanong pa ni tatay sa amin ni boyet noon. Napatango na lang po si tatay noon nung sabihin kong matapang yung manok na yon. Dahil pagkahawa ko nga dito kanina, ay inatake pa nga po nito ako. Pero para daw makasiguro ay subukan daw namin ito kinabukasan. At kinabukasan nga po mga bandang 6:00 ng umaga, ay ginising nga po kaming mag-anak ng sigaw mula sa aming 2 tauhan na sina Pido at Tasha. Mag-asawang trabahador po ito ni tatay sa poultry. Dali-dali kaming bumaba noon ni boyet upang tignan kung ano nga ba yung sinisigaw ng mga ito. Pinanindigan nga kaming 2 magkapatid ng mga balahibo nang makita namin yung 3 pirasong patay na manok at wala ring mga ulo na nakahandusay sa lapag ng malaking kulungan. Nagtaka po kaming mga naroroon kung papaano nga ba nangyayari yung ganon. Sigurado naman po kaming wala doong daga dahil may mga traps po at repellent kaming ginagamit noon para sa mga ganong peste. Sinubukan pong i-trace ni Pido kung saan nga ba maaring lumusot yung nilalang na gumawa nun. Ngunit malinis naman at wala naman kaming nakitang kakaiba sa mga maaring dinaanan ng salarin. Agaran ko nga ring sinilip yung kulungan ng alaga kong itim na tandang upang kamustahin nga ito.
Pero napahiyaw ako at ganun din si Boyet nang makita namin na tila ba nang hihina nga ito na parang nahihirapang kumilos sa hindi malamang dahilan. Agaran kong tinawag si tatay noon upang tulungan nga kami sa pag-aasikaso sa itim naming tandang. Agad itong ipinasok ng tatay ko sa kulob na kulungan sa loob habang pinapaliwanag na baka daw nainita ng sobra yung tandang. Kaya nagkagayon. Isa pa hindi pa sanay yung tandang sa setup ng lugar. Kaya posible rin daw itong na-stress sa lugar. Kaya ganun nga yung nangyari. Nang malis nga yung sinag ng araw ay doon tila muling nanumbalik yung lakas ng manok. At muli nga itong nakatayo. Dahil doon, pinagpaliban na lang muna namin yung pag-testing kung handa na ba itong lumaban. Mga bandang 6 nga ng gabi noon at medyo madilim na ay sinubukan naming bisitahin ni Boyet yung kulungan ng itim namin na tandang. Dahil maghapon nga itong hindi kumain kaya't nag-aalala rin po kami noon dahil sayang naman kung mamatay ito. Pagpasok namin sa pinakakulungan na pinaglagakan nga doon sa manok ay ganoon na lang po yung gulat namin noon nang mapansin naming wala nga ito doon. Kaya naman alerto nga kaming dalawa ni Boyet noon sa pag-aakala na ninakaw yung alaga namin na itim na tandang. Papalabas na nga kami ni Boyet sa malaki at madilim na kulungan ng mga manok nang makita namin yung isang pares ng mga mata na umiilaw na para bang nagbabaga sa madilim na kapaligiran. Nang masinagan nga ito ng liwanag ng buwan at maninagan nga namin ni Boyet, ganoon na lang yung gimbal naming dalawa nang makita yung alaga kong tandang na merong kagat-kagat na ulong putol ng isa pang manok. Nakatumba sa paligid nito yung iba pang bangkay ng mga manok na siyempre alam na po naming nabiktima na po nito. Tila ba walang tukarin yung tandang na yon dahil hindi niya yun ginagamit at nilululon lamang niya ng buo yung mga ulo na kanyang kagat-kagat. Lalo pa kaming pinaghilakbutan noon na magkapatid nang marinig namin yung isang nakakatakot na atungal na noon ko palang naririnig sa buong buhay ko. Sabay sugod po sa direksyon namin ng tandang na itim na yon at mabuti na lang at mataas po yung presence of mind ko noon. Kaya mabilis kong nahatak si Boyet sa gawi ko at naiwas sa matinding kapahamakan. Nagtatatakbo na nga kami palabas ng kulungan noon. Ngunit ganoon na lamang yung aming pagtataka kung paano nga kami naungusan ng nilalang na yon. At nauna pa nga po itong makarating sa unahan ng pintuan upang hindi kami makalabas. Muli na naman pong umatungal ng kahindik-hindik yung nilalang na yon. Bago nga ito muling sumugod sa amin ni Boyet. Dahil alam ko nang wala na kaming matatakbuhan ng mga sandaling yon, niyakap ko na lamang yung kapatid ko noon upang kahit papano ay ako nga yung sasalo ng mga atake ng itim na tandang na talaga namang kakaiba. Kinikilabutan na po ako ng malala noon. Ramdam ko na yung pagaspas ng tandang nang makarinig nga kami ng magkakasunod na putok ng baril. Sa aming paglingon, doon nga namin nakita si Tatay Saul at Kuya Pido na magkasabay palang bumaril sa mabalasik na tandang. Nang magmulat nga kami ng mata ni Boyet at nakita na lang po namin noon sa lapag yung duguan at wala ng buhay na alaga kong tandang. Dali-dali naming niyakap si tatay noon dahil sa sobrang takot naming naranasan. Isa pa inakala po namin ni Boyet na baka ikapahamak po talaga namin yon. Yung matindi pa po, nung mamatay na nga po yung manok na yon, nakita po namin sa hindi kalayuan na parang may lalaking nakatayo. Nagbabaga rin po yung mga mata nito. At kung titignan kong maigi yung figura at hubog ng katawan, parang parehong-pareho po yun sa matandang nagbenta sa akin ng manok. Sinigawan po yun ni tatay at tinutukan sabay pinuntahan. Pero bago pa man po makalapit si tatay noon, mabilis po yung tumakbo at naglaho po agad na parang hindi rin po ito ordinaryo. Kung ano man yung pakay niya at kung normal nga bang tao yun o hindi, ang alam ko lang ay siya talaga yung matandang nagbenta sa akin ng tandang na yon. Nagbantay po kami magdamag noon at kinaumagahan. Pumunta nga kami nila tatay sa kanyang kakilalang albularyo na tawagin po nating Mang Adalo. Nang ipakita po ni tatay yung patay na tandang sa albularyo, kinumpirma po nito sa amin
na isa raw pala itong alaga ng aswang. Halos nangatog po yung tuhod ko noon nang marinig ko nga po ito sa albularyo. Ayon pa sa albularyo, malaki daw yung kanyang hinala na yung matanda talagang lalaking pinagbilan ko ng itim na tandang ay isa ring tunay na aswang. Sinuob nga po ako ni Mang Adalo noon ng baga na nilahukan po niya ng iba't ibang uri ng pinatuyong mga dahon at mga ugat na mabisa o manong panlaban sa mga aswang dahil baka nagawa na rin daw nito akong markahan. Pinagsuot rin po kami nito ng isang pulseras na ayon sa kanya ay gawa o mano sa pinatuyong baging na kung tawagin daw ay agsam. At meron din daw yun na orasyon para daw walang makalapit sa amin na masamang uri ng nilalang o elemento. Ayon pa nga dito, kung hindi raw agad namin na-discover yun, baka kung ano na raw yung nangyayari nung gabing yon. Dahil yung alaga raw palang ito ng aswang ay parang nagsisilbing mata rin daw niya kung saan makakatiming daw ito sa pangangaswang. Base na rin daw sa kung anong nakikita ng kanyang alaga. Talagang marami daw na mga aswang na meron ding alagang mga ganito. Minsan daw ay ibon, minsan naman ay manok, at minsan pa nga raw ay bayawak. Kung ano-ano raw. Dahil marami raw silang pamamaraan, mabuti na nga lang daw at agaran namang naagapan. Magmula naman po nun, hindi na po kami binulabog pang muli ng mga gantong pangyayari. Salamat naman po at wala nang mga ganong nangyayari. Ito po yung kwento namin at maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito at paalam.